love stories. Maswerte ka kung makikilala mo ng maaga yung taong gusto mong makasama ng panghabang buhay. Ngunit mahirap mabuhay sa isang sitwasyon na nabuo dahil sa isang malaking kasinungalingan. Ang isang relasyon ay mas nagtatagal at mas tumitibay kung pareho kayong tapat sa isa't isa. Walang madidiskubreng lihim na sisira sa inyong pagsasama. Sa pagpapatuloy ng kwento ng kabarangay nating si Dex, nadiskubre niya ang lihim ng itinuring na niyang asawa na si Queen. Ano kaya ang gagawin ni Dex matapos niyang madiskubre ang lihim na yon? Yan ang mapapakinggan natin ngayong araw dito lamang sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, isang mapagpalang araw sa iyo at sa lahat ng mga nakikinig ngayong araw. Ako po si Dex, dati akong palikero. Nagkaroon ako ng girlfriend noon na kalaunan ay naging fiancé ko pero hindi natuloy ang kasal namin dahil aksidente akong nakabuntis. Hindi naging madali para sa akin na tanggapin ang batang bunga ng pagkakamali ko noon pero natutunan ko rin naman itong mahalin. Pati na rin ang kanyang ina. Kung kailan maayos na ang pagsasama namin at itinuturing ko ng asawa yung nanay nung bata, ay saka ko naman nadiskubre ang lihim niya. Papa Dudut, matapos kong malaman na hindi ko naman pala anak ang panganay naming si Joseph ay nakipaghiwalay ako kay Queen. Ang alam ng mga bata ay magtatrabaho muna ako sa malayo pero ang totoo ay gusto ko nang makalayo sa babaeng nanloko sa akin. Sa tagal ng panahon niya akong pinaniwala sa kasinungalingan niya. Hindi madali para sa akin na magpatawad at tanggapin na lamang ang lahat. Kaya naman kinagabihan ng araw na malaman ko ang lahat, ay nag-impake na ako ng mga gamit ko at nagpa siyang lumayo na muna. Sa galit ko noon ay ginugol ko ang oras ko sa pagpaparty at sa madalas na pag-inom. Sa madaling salita ay nagbuhay binata ako, Papa Dudut. Nakipag-meet ako sa kung sino-sinong babae at gaya ng gawain ko noon. Wala akong intensyon na makipagrelasyon sa kanila, Papa Dudut. Nakipagkita lamang ako para magpalipas ng init ng katawan. At ganoon din naman sila kaya hindi yon naging problema. Sinubukan akong tawagan ni Queen at maraming beses niyang ginawa yon. Pero ni isa sa mga tawag niya ay wala akong sinagot, Papa Dudut. Parang naging bato ang puso ko pagdating sa kanya. Ayoko siyang makita at mas lalong ayokong marinig ang boses niya dahil baka isa na namang kasinungalingan ang lumabas sa bibig niya. Ayoko nang magpaloko ulit sa paghiwalay naming dalawa para ako nagkaroon ng kalayaan. Pansamantala kong kinalimutan ang problema ko. Pero nang muli kaming magkausap ng kaibigan kong si Leo ay may nalaman ako mula sa kanya, Papa Dudut. Alam ko may vodka pa ako sa ref eh. Nice! Sabi ko na nga ba may kalahating bote pa ako eh. Oh, Leo! Napatawag ka. Mangungumusta lang sana. Teka, umiinom ka ba? Oo. Mukhang napapadalas na naman yan ah. Kailan ka pa naging mahinang nilalang? Sira ulo. Ngayon lang to.
Rest day ko ngayon tsaka tinatamad pa ako lumabas. Wala rin naman akong gagawin dito, kaya uminom na lang ako mag-isa. Layo naman kasi ng tinutuluyan mo. Eh di sana, dinamaya kita dyan sa paglalasing mo. Sino bang naglalasing? Huwag mo na itanggi, tol. Wala ka na maililihim sa akin. Kamusta nga pala sa kumpanyang nilipatan mo? Okay naman. Yun lang? Wala ka bang ibang ikukwento? Ano namang ikukwento ko? Wala namang ibang nangyayari. Kung paano ako dati, ganon pa rin ngayon. Di mo pa diniretso na nagbubuhay binata ka ngayon, tol. Ganon talaga. Ikaw ba naman lokohin ng babaeng tinuring mo ng asawa eh? Speaking of asawa, pasensya na tol pero babanggitin ko na rin sa'yo to. Mukhang nagigipit na ngayon si Queen. Napahiram ko siya ng pang-grocery nung nakaraan. Hindi ko naman matanggihan gawa ng mga bata. Tol, wag mo sanang mamasamain pero wala ka pa bang balak na bumalik? Tol, ayokong pag-usapan si Queen at yung mga bata. Naiintindihan ko naman yung galit mo pero tol, tatay ka pa rin ni Ellie. Nadadamay na rin siya sa mga nangyayari. Ay, magkano ba inutang ni Queen sa'yo? Ako nang magbabayad, pero wag mo na muna sasabihin sa kanya. Sigurado ako matagal pa yun makakabayad sa utang niya, kaya ako nang bahala. O sige, pero hindi pa naman ako naniningil. Nabanggit ko lang talaga sa'yo. Baka lang kasi interesado ka rin malaman yung sitwasyon nila ngayon. Eh ikaw, kumusta naman kayo ng pamilya mo? Okay pa rin naman. Maswerte nga kami na hindi kami nagkakaroon ng problema ng tulad sa inyo. Tol, kaya nga pala ako napatawag. Ano? Binitin mo pa? Sinimulan mo na rin lang naman, ituloy mo na. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy, tol. Kilala ko na kung sino yung nakabuntis kay Queen. Sino siya? Bigay mo sa akin pangalan. Kailangan ko siyang makausap. Siya punot dulo nitong nangyayari sa buhay ko ngayon. Teka lang, kumalma ka muna. Pangalan pa lang kasing alam ko. Magtatanong-tanong pa ako. Yun naman pala eh. Tsaka ka na magkwento kapag buo na yung detalye. Kailangan ko talaga siyang makausap. Kasi hindi ako papayag na ako pa rin yung sasalo sa kagaguhan niya. Ano bang plano mo kapag nakausap mo na siya? Ano pa? Eh di ibabalik ko sa kanya yung anak niya? Di ko na problema kung paano niya tatanggapin yung bata. Hindi sa akin si Joseph kaya hindi ako magpapakabayani, tol. Pero, kala ko ba napamahal na rin sa'yo si Joseph? Oo. Nung akala ko na anak ko talaga siya. Pero ngayong alam ko nang niloloko lang ako ng nanay niya? Ewan ko. Ayoko na mag-isip. Gusto ko na lang matapos to. Sige, babalitaan kita kapag may nakuha pa akong detalye tungkol sa tatay ni Joseph. Pero tol, kung gusto mo naman ng mabilis ang sagot, bakit hindi mo tanungin si Queen? Kung gusto ko siyang tanungin, noon ko pa sana ginawa. Alam mo naman na ayoko siyang makita o makausap eh. Aksaya lang sa oras. Hindi naman kita masisisi. Kung ako rin naman yung niloko ng ganyan, hindi naman ako basta-basta magpapatawad na lang. Kaya nga tulungan mo na lang ako. Sabihan mo ako kapag alam mo na kung saan ko makikita yung siraulong nakabuntis kay Queen. Kailangan niyang akuin yung pagiging ama dun kay Joseph. Hindi ko na sasaluhin yung responsibilidad niya. Tapos na ako magpaloko. Kahit na ilang buwan na rin ang nakalipas mula noong umalis ako sa dati kong apartment ay hindi pa rin nabawasan yung bigat sa dibdib ko dahil sa nangyari sa akin, Papa Dudut. At dahil sa nalaman ko kay Leo ay parang nabuhayan ako ng pag-asa na matatapos na rin yung kalokohang ginawa ni Queen sa akin. Plano ko na ipaako ang bata sa lalaking nakabuntis sa kanya. Dahil unang-una ay hindi ko naman dapat responsibilidad yon. Isa pa ay tuwing nakikita ko sina Queen at Joseph ay bumabalik din sa akin kung gaano kasakit yung nangyari noong hiniwalayan na ako ni Kate. Buti pa nga si Kate, kasal na siya at mukhang maayos naman ang buhay na meron siya. Samantalang ako ay naging biktima ng isang manloloko. At ang masakla pa roon ay tumagal pa ng ilang taon yung pang-uuto sa akin. Pakiramdam ko tuloy na ako yung pinaka-estupidong tao sa mundo para maloko ng ganon. Sa galit ko ng time na yon ay naisip ko rin na ipaako sa nakabuntis kay Queen pati ang anak naming si Ellie. Para kahit yun na lang sana ang kabayaran sa panlolokong ginawa niya sa akin. Hindi ko na naisip na mali yun at aminado naman ako na naging makasarili na ako sa puntong yon. Pero yun talaga ang nararamdaman ko. Noong lumipas ang ilang buwan na wala pa rin akong nakuhang balita mula sa kaibigan kong si Leo,
nagdesisyon na akong hayaan na lamang yung naisip ko sanang plano. Inisip ko na lamang na responsibilidad na ni Queen na alagaan at suportahan Papa Dudut ang mga bata bilang kabayaran sa ginawa niya. Kaya tulungan man siya ng nakabuntis sa kanya o hindi ay wala na akong pakialam pa. Humingi ng tulong si Queen sa mga magulang niya at hindi naman siya tinanggihan ng mga ito. Pero hindi niya sinabi yung totoong problema na nalaman ko na ang katotohanan na hindi ko totoong anak si Joseph. Sinabi niya lang na nagkaroon kami ng kaunting hindi pagkakaunawaan. Iningatan ni Queen na masyadong umasa sa mga magulang niya dahil baka magtanong na ang mga ito tungkol sa dahilan ng naging away namin. Matagal-tagal din siyang hindi nangulit sa akin. Pero nagulat na lamang ako noong bigla na lamang siyang sumulpot sa bago kong tinutuluyan, Papa Dudut. Sandali lang. Dex, Anong ginagawa mo rito? Tsaka paano mo nalaman na dito ako nakatira? pasensya ka na. Nakiusap na kasi ako kay Leo. Kailangan kitang makausap. Para saan pa? Hindi ka pa ba nakontento sa panloloko mo? Nabitin ka pa yata eh. Dex naman. Hindi ako nagpunta rito para dugtungan pa yung pagsisinungaling ko sa'yo. Kahit kumpirmahin mo pa kay Leo yung mga sasabihin ko, ayos lang sa akin. Gusto ko lang patunayan na magsasabi na ako ng totoo ngayon. Ano bang kailangan mo? Pera? Nahiya ka pang sabihin. Sa itsura mo pa lang, alam ko ng pera yung pinunta mo rito. Siguro, baon na baon ka na naman sa utang at hindi ka na pinapatulog ng mga inutangan mo. Alam kong nakakahiya, pero nandito ako para humingi ng suporta para sa mga bata. Please naman, Dex. Kailangan namin ng tulong mo. Hindi ko na to kaya ng mag-isa. Sana naisip mo yan bago mo ako pinagmukhang tanga. I'm sorry. Sabihin mo sa akin kung anong pwede kong gawin para mapatawad mo ko. Gagawin ko kahit ano. Huwag mo lang pabayaan yung mga bata. Ang gusto kong gawin mo, umalis ka na at huwag ka na ulit magpapakita sa akin. Yun lang yon, Queen. Please, Dex. Kahit para sa mga bata na lang. Tigilan mo nga yung kakagamit mo sa mga bata para patawarin kita. Ikaw yung may malaking kasalanan sa akin. Kung problema mo yung panggastos niyong tatlo, bakit hindi ka lumapit sa nakabuntis sa'yo? Ipaako mo na rin sa kanya pati si Ellie. Ikaw naman ang ama ni Ellie. Ako yung may kasalanan sa'yo kaya sana huwag mo naman silang idamay sa pagpapahirap mo sa akin. Huwag na nating idamay yung mga anak natin. Mga anak natin? Hindi ko anak si Joseph. Ibang lalaki yung nakabuntis sa'yo. Baka nakakalimutan mo. Pero anak mo si Ellie. Kaya gusto mo ituring ko na ring anak si Joseph? Ibang klase rin yung kapal na mukha mo. Alam mo, mas mabuti bang umuwi ka na lang. Wala kang mapapala sa akin. Ganyan ka na ba katigas ngayon? Kaya mo na bang pabayaan na lang yung mga anak mo? Nangako ka noon na magiging responsable kang ama. Tama! Ikaw na nga rin yung may sabi. Noon. Nangako ako noon. Iba na ngayon. Suporta lang naman ang hinihingi ko. Alam ko naman na ayaw mo kung makita o makausap, kaya sige, kung ayaw mo, titiisin ko yon. Pero hindi ko kayang makita na nahihirapan yung mga bata. At saka, hinahanap ka na rin nila. At sa tingin mo kasalanan ko kung bakit nangyayari yun sa kanila? Hindi. Kaya nga nagmamakaawa na ako sa'yo. Huwag mong pabayaan yung mga bata. Inosente pa sila sa nangyayari. Hindi ko nga sinabi kay Joseph na hindi ikaw ang tatay niya eh. Kasi masasaktan siya. Wala sanang masasaktan kung nung una pa lang nagpakatotoo ka na. Ako sana yung ikakasal kay Kate kung hindi mo ako pinaniwala na anak ko si Joseph. Sana pala hinayaan ko na lang na ipalaglag mo siya nung pinagbubuntis mo pa lang. Nakonsensya pa ako. Hindi naman pala ako tatay nun. Sobra ka naman. Wala naman siyang kasalanan dito ah. Mabait siyang bata. Alam mo yon. Oo, mabait nga. Hindi mo katulad na wala ng konsensya at hiyang natitira sa katawan. Akala ko pa naman matinukang babae. Sige, tatanggapin ko lahat ng mga sinabi mo.
Manloloko, walang konsensya, walang hiya at masamang babae. Sabihin mo na lahat basta wag mo lang pabayaan sina Joseph at Ellie. Si Ellie lang yung susuportahan ko. Hindi ko aakuin yung pagiging ama kay Joseph. Ibigay mo siya dun sa tatay niya. Papadudot kahit labag sa kalooban ko noon ang pakikipag-usap ko kay Queen na itinis ko na lamang yon para hindi na niya ako kulitin pa. Una ang desisyon ko na si Ellie lang ang susuportahan ko dahil siya lang naman ang anak ko sa kanya. Naawa ko kay Joseph pero ayokong saluhin ang responsibilidad na hindi naman dapat sa akin. Unfair naman kung ako pa ang maghihirap sa kalokohan ng ibang tao. Kinausap ni Queen ang ama ni Joseph at sinabi niya ang tungkol sa nangyari sa kanila at yung pagdadalang tao niya. Pero kahit na anong pilit niyang akuin ito, si Joseph ay hindi na pwede dahil pamilyado na siya. Kasal na ito kaya hindi na umubra yung katulad sa ginawa ni Queen sa akin noon. Dahil sa nangyari bumalik na naman siya sa akin para magmakaawa. Parang wala siyang kapaguran, Papadudot. Pero kahit na ano pang sabihin niya noon ay hindi na ako nagpadala sa pagmamakaawa niya. Malinaw na ang usapan namin na si Ellie na lamang ang susuportahan ko. Ako pa rin naman ang nagbabayad ng renta sa dati kong apartment. Pero hanggang doon na lang ang kaya kong itulong sa kanya. Hindi ko na hinayang makapasok ulit siya sa buhay ko dahil matagal nang tapos ang relasyon namin na siya mismo ang sumira. Papadudot sa kabila ng mga nasabi ko ay hindi ko pa rin may tatanggi na naaawa ko noon sa kalagayan ni Joseph. Wala naman talaga siyang kasalanan sa mga nangyayari. Wala pa siyang kamuwang-muwang sa gulong umiiral sa amin ng nanay niya. Hindi pa niya alam na hindi ako ang tunay niyang ama. Nung unang pagpunta ni Queen sa bago kong apartment ay nasundan pa ng nasundan hanggang sa hindi na niya ako tinigilan. Hindi ko lubos akalain na kaya niyang magpakababa ng ganon para lamang magkabalikan kaming dalawa at manatili ang suporta ko sa dalawang bata. Pero kahit na ano pang dahilan niya ay hindi pa rin yon umubra sa akin. Sinubukan kong i-distract ang sarili ko sa pagpaparty pero noong tumagal-tagal, bigla na lamang akong nagsawa sa ginagawa ko. Hindi ko maintindihan kung bakit kahit na anong pilit ko na tanggalin si Queen sa sistema ko ay hindi ko pa rin magawa, Papadudot. Kung gaano siya kakulit noong ipinagbubuntis pa lamang niya si Joseph at ako ang sinasabi niyang ama nito, ganon din siya noong humihingi siya ng tawad sa nagawa niya. Pero ayoko nang umabot pa noon sa punto na lalambot ako dahil sa ginagawa niyang panunuyo o pamimilit sa takot na maloko ako ulit. Nagpatuloy ako sa pagpapadala ng pera para kay Ellie pero sinisigurado ko na sa anak ko lang yon mapupunta at hindi kay Joseph. Hindi ko alam kung anong ginagawa noon ni Queen para suportahan ang mga gastusin ng panganay niya. At sa totoo lang ay hindi ko na yon inalam pa, Papadudot. Buti na isipan mo na akong puntahan dito sa apartment ko. Tagal na rin kasi nung huling beses na magkasama tayong uminom. Dumayo ka lang dito para sa alak? Teka, pinayagan ka ba ng asawa mo? Hindi ako papayagan nung pag nagsabi ako. Kaya ayun, di na lang ako nagpaalam. Siraulo ka talaga. Kailan ka ba kasi babalik sa dati mong apartment? Mag-aanim na buwan ka na rito ah. Baka naman balak mo nang bumuo ng bagong pamilya dito. Wala akong plano na magparami ng lahi sa kung sino-sino. Kay Queen. Hindi rin. Tama na yung isa. Himala, hindi uminit ang ulo mo nung nabanggit ko pangalan niya. Nakapag-usap na kasi kami. Okay na kayo? Syempre hindi. Paano naman kami magkakaayos? Hindi nga mawala-wala yung galit na nararamdaman ko pag nakikita ko siya. Ano ba nangyari sa pag-uusap niyo? Nag-away lang kayo? Nagkasundo naman kami na kakausapin niya yung nakabuntis sa kanya para ipaako si Joseph. Pero nitong nakaraan lang, bumalik na naman siya sa akin. Nagmamakaawa. Hindi raw tinanggap yung bata. Problema ko pa ba yun? Ay, huwag ka sana ma-offend tol pero hindi ka ba naaawa kay Joseph?
Wala ka na ba kahit konting malasakit lang doon sa bata? Hindi naman ako kasing sama ng iniisip mo. Gusto ko lang naman na pagdusahan ni Queen yung ginawa niya. Pero habang nahihirapan si Queen, nahihirapan din si Joseph. Tol, mahal na mahal ka nung bata. Nung huling beses na nakita ko sila, hinahanap ka niya sa akin. Tinatanong kung alam ko raw kung kailan ka babalik. Namimiss ka na raw nilang dalawa ni Ellie. Kinokonsensya mo ba ako? Kailangan ko pa bang gawin yun, Tol? May puso ka pa naman. Paganahin mo yan. Gustuhin ko man siyang patawarin, hindi ko alam kung paano ko sisimulan. Ay, kumusta ba sila? Gaya ng dati, nagigipit pa rin si Queen. Nanghiram nga ulit ng pera sa akin kaso hindi ko kinaya yung gusto niyang hiramin. Kaya napahiram ko lang ng konti. Medyo kinapos na rin kami ni Mrs. eh. Sa katapusan pa kami makakaluwag-luwag talaga. Tatawagan nga sana kita pero naisip ko baka pag-awayan niyo lang yun. Kung problema sa pera at sa'yo lumapit, pwede mo namang sabihin sa akin. Pag sa akin okay lang na lumapit siya. Pero pag sa'yo tinataboy mo. Tapos kapag pinahiram ko, binabayaran mo naman. Bakit kaya hindi mo na lang bigyan ng pera? Magkano ba inutang niya sa'yo? 3,000 lang, Tol. Yun na lang yung nakayanan ko ipahiram eh. Sabi niya, gagamitin niya daw pagpapacheck up. Pampa-check up? Bakit? May sakit ba siya? Sa pagkakalam ko, nung huling kita namin, may trangkaso siya. Tapos ilang araw na rin nilalagnat yung anak mo si Ellie. Ano? Bakit di niya sinasabi sa akin? Paano nga sasabihin kung ayaw mo naman kausapin? Sabi niya, hindi ka sumasagot sa mga tawag niya. Pinupuntahan ka niya rito pero hindi mo naman daw pinagbubuksan. Kaya malamang, ginawa niya na lang ng paraan. Wala naman siyang ibang pwedeng gawin kundi mangutang. Kumusta si Ellie ngayon? May sakit pa rin ba? Yun ang hindi ko alam. Mas mabuti siguro kung pupuntahan mo na lang. Seryoso ka ba? Alam mo kung anong mangyayari pag bumalik ako doon. Makikita ako ni Joseph at aasa pa yung bata. Eh di mamili ka. Anak mo o yung galit mo kay Queen? Papadudot sa kabila ng mga pagtutol ko ay nakumbinsi pa rin ako ni Leo na puntahan na ang anak kong si Ellie. Pero bago yun ay hinanda ko na ulit ang sarili ko sa pagkikita namin ulit ni na Queen at Joseph. Pagdating ko sa dating apartment ay naabutan ko si Queen na namamaluktot sa sofa habang nanginginig sa lamig at umiiyak naman. Sa isang tabi si Joseph na hindi alam ang gagawin dahil sa pag-aalala. Nakonsensya ako sa naabutan ko. Totoo nga yung mga sinabi ni Leo. Bumili ako ng gamot para kay Queen at nagluto na rin ng pagkain para sa kanila ng mga bata. Hindi muna ako umalis doon hanggat hindi mabuti ang pakiramdam niya. Nag-leave ako sa trabaho para may kasama ang mga bata habang nagpapagaling siya. Noong bumuti ang pakiramdam niya ay doon lang kami muling nakapag-usap. At sa pagkakataong yun ay mas maayos at mas mahinahon na kaming dalawa, Papa Dudut. Hindi ko naman may tatanggi na mahal ko pa rin si Queen sa kabila ng panluloko niya sa akin. Kaya naman kinagabihan din noong mismong araw kung kailan dinalaw ko sila ay medyo nagkaayos na kami. Nagdesisyon na akong bumalik sa apartment pero hindi namin pinag-usapan ang tungkol kay Joseph. Ayokong pag-usapan ang bagay na yon dahil yun din ang pagsisimulan ng isa na naman naming hindi pagkakaunawaan. Pero kahit magkasama na kami ulit, hindi ko magawang ibalik yung dati kong pakikitungo sa kanya, Papa Dudut. Bakit hindi ka pa kumakain? Tapos na yung mga bata kanina pa. Wala akong gana kumain. Bakit? May sakit ka pa ba? Wala na. Anong problema? Ikaw? Ako? Paano naman naging ako yung problema mo? Nag-uusap na tayo. Nag-uusap nga. Pero hindi ko naman alam kung totoo ba talaga ang naging desisyon mo. Anong ibig mong sabihin? Ginawa mo lang ba to para kay Ellie? Hindi ko kasi maramdaman na okay na talaga tayo eh. Ano namang problema kung ganun nga? Di ba yun naman talaga yung hinihiling mo sa akin nung pumunta ka sa apartment ko? Ikaw mismo yung may sabi na kahit para sa mga bata na lang. Ibig sabihin, hindi ko kailangan maging sweet sa'yo para iparamdam na okay tayo. Akala ko kasi… Akala mo ano? Na nandito ako kasi tanggap ko na lahat? Nandito ako para magpakaama sa anak ko. Yun lang dapat. Di ba pabor din naman sa'yo? Akala ko pa naman malinaw yun sa'yo. Okay.
Naiintindihan ko na ngayon. Hindi na ako dapat mag-expect ng kahit ano. Kailangan ko na sigurong tanggapin na hindi na magbabago yung tingin mo sa akin. Kaya tama ka. Para sa mga bata na lang. Pero may hihilingin sana ako sa'yo. Ano yon? Hayaan mo sanang ako na lang yung magsabi kay Joseph na hindi ikaw yung tunay niyang ama. Ako na lang ang magpapaliwanag sa kanya para hindi siya masyadong masaktan. Ay, may magagawa ba ako? Kung di naman ako papayag sa gusto mo, ipipilit mo pa rin naman eh. Ganun ba talaga yung tingin mo sa akin? Hindi na dapat tinatanong yan. Nung una pa lang mahilig ka ng mamilit. Gagawin mo lahat, mangyari lang yung gusto mo. Wala kang pakialam sa buhay na masisira mo kung sakali. Pasensya ka na. Nasabi mo na yan. Yung sorry mo kapag paulit-ulit, hindi na sincere. Sige, para hindi ka na magalit, hindi ko na sasabihin yon. Wala na akong babanggitin na kahit na anong ikagagalit mo. Mabuti naman kung ganon. Oh, eto yung debit card ko. Nandyan na rin sa card holder yung pin niyan. Hindi ka na mangungutang kay Leo o kahit na kanino. Bayaran mo na rin yung mga inutang mo. Baka magulat na naman ako na bigla na lang may mag-chat sa akin para sabihing matagal ka nang hindi nakakabayad ng utang. Hindi mo ba naiisip? Nakahihiyan ko rin yung ginagawa mo? Nagmumukha akong irresponsableng ama sa dami ng utang mo. Kung hindi ko naman ginawa yon, magugutom yung mga bata. Ay, basta bayaran mo na lang yung mga utang mo. Nauna ko nang bayaran yung kay Leo. Sige, salamat. Hindi mo kailangan magpasalamat. Pero salamat pa rin. Kasi hindi mo kami pinabayaan. Kahit na alam kong galit ka pa rin sa akin. Tigilan mo na yung kadramahan mo, pwede? Si Ellie, gising na ba? Tulog pa. Pakigising mo na. Isasama ko siya mamaya. Saan kayo pupunta? Ipapasyal ko yung anak ko. Hindi mo ba isasama si… Hindi. At hindi mo ako mapipilit na isama siya. Kahit nagsasama na ulit kami ni Queen, ipinaramdam ko sa kanya na napilitan lamang ako makipagbalikan sa kanya kahit na taliwas yon sa totoo kong nararamdaman. Lagi kong sinasabi na ginagawa ko lang yon para kay Ellie. Pero sa katagalan, hindi ko pa rin naman natitiis na hindi pagtuunan ng atensyon si Joseph. Nagtatalo ang kalooban ko pagdating sa batang yon. Yung tipong kahit buo na ang desisyon ko na hindi ko siya aakuin, pero kapag naririnig ko siyang nagsasalita ay lalo na yung mga tawa niya ay parang gusto ko nang bumigay. Pero hindi naman yon tuluyang nangyari, Papa Dudut. Muli akong lumipat ng trabaho at maswerte naman akong nakabalik sa dati kong pinagtatrabahuhan kaya hindi ako nahirapan. Isa pa ay may sapat na rin naman akong ipon kaya hindi problema sa akin kung hindi agad ako makakahanap. Dahil maghapon akong nasa trabaho, nagawa kong umiwas kay Queen at sa anak niya. Magkahiwalay din kami ng tinutulugan. Hindi tulad noong magkasama kami sa isang kwarto. Maraming pagkakataon na gusto ko siyang lapitan, hawakan at gawin yung madalas naming ginagawa noon. Pero pinigilan ko ang sarili ko dahil gusto kong maramdaman niya yung galit ko. Gusto kong maramdaman niya na hindi ganon kadaling magpatawad. Hanggang sa dumating yung araw na nagtanong na si Joseph kung bakit magkahiwalay na kami ng kwarto at hindi rin masyadong nag-uusap. Bukod sa mabait, matalino rin siyang bata kaya napapansin niya kagad yung mga nangyayari sa bahay. Pero hinayaan ko na si Queen na magpaliwanag sa kanya. Baka kasi kung ako ang makakausap niya ay bigla ko na lamang masabi ang katotohanan. Papa Dudut, tumagal pa ng 1 taon ang ganong setup namin ni Queen. Hindi kami masyado nag-uusap pero ginagampanan ko naman ang pagiging ama kay Ellie. Kung meron man akong naitutulong noon para kay Joseph ay sa pinansyal lang yon at wala nang iba. Sa tinagal-tagal na nga po ng panahong lumipas ay saka naman biglang sumagi sa isipan ko si Kate. Kaya gumawa ako ng paraan para muli kaming magkausap, Papa Dudut. Papa Dudut, dahil sumagi sa isipan ko si Kate ay bigla akong naging interesado sa kalagayan niya. Gusto kong malaman noon kung nagpatuloy ba yung relasyon nila ng asawa niya
o nauwi na sa hiwalayan. Hindi ko alam pero may parte pa rin sa akin ang umaasa na sana ay may pag-asa pa yung naudlot naming relasyon. Sinubukan ko siyang hanapin sa Facebook para sana kumustahin at hindi naman ako nahirapan dahil nakilala ko kaagad ang profile picture niya. Nag-send ako ng friend request at nag-message sa kanya kahit na alam ko na hindi niya agad yon makikita. Pero ilang linggo na ang nakakalipas ay wala pa rin siyang sagot. Hindi rin niya inaccept ang friend request ko. Si Queen naman ay dahil alam na niya na si Ellie na lang ang itinuturing kong anak ay ilang beses pa rin pinupuntahan ang nakabuntis sa kanya. Naggalit ako sa kanya noong nagkita sila ng lalaki. Siguro kasi hindi ako handa. Hindi niya kasi sinabi sa akin na magkikita sila tapos ay natsyempohan ko sila sa loob ng isang restaurant na nadadaanan ko tuwing pauwi galing sa trabaho. Sa nakita ko ay mukhang masaya naman sila noong nag-uusap. Kaya hinintay kong makauwi si Queen para tanungin kung ano ang pinag-usapan nila ng lalaking yon. Saan ka galing? Sa labas, may kinausap lang. Si Nina, umalis na ba? Pinauwi ko na kanina. Ibang klase ka rin, no? Siya pa talaga yung pinagbantay mo sa mga bata para makipaglandian sa ibang lalaki? Lumabas lang ako para subukan ulit kumbinsihin yung tatay ni Joseph. Pasensya na. Hindi ko na kasi alam yung gagawin ko eh. Naaawa na ako sa anak ko. Nagpapasalamat naman ako na nandito ka para kay Ellie. Pero hindi lang naman siya yung nangangailangan ng ama eh. Dami mo pang sinasabi. May napala ka ba sa lakad mo? Siguro naman sa tagal nyo nag-usap, nakumbinsi mo na siya. Hindi pa rin eh. Nagbigay lang siya ng konting panggastos kanina. Pero hanggang doon na lang daw yung kaya niyang ibigay. Ayaw niyang magpakita kay Joseph. Ganun siya ka-irresponsable? Hindi siya nangako ng kahit ano. Sabi niya, sana raw, yun na yung huling beses na magkakausap kami. Kapag nalaman kasi ng asawa niya yung tungkol doon, hihiwalayan siya kaagad. Ganun din naman ako nun ah. Relihiyoso rin ang pamilya niya. Ayaw nila ng kahihiyan kaya iniingatan niyang malaman ng mga magulang niya yung nangyari sa amin. Kaya pala pumayag ka na lang sa gusto niya. Wala na akong magagawa. Mahal na mahal niya yung asawa niya, Dex. Mahal na mahal ko rin noon si Kate. Pero nagpumilit ka na panagutan ko yung anak mo sa iba. Sinira mo kami! Hinayaan ko na siya kasi naiintindihan ko naman siya. Halos pareho lang kami ng sitwasyon sa pamilya namin. Wow! Buti pa siya naiintindihan mo. Samantalang nung ako yung nasa posisyon niya na kinukulit mo para sa ipinagbubuntis mo, hindi mo ako naintindihan. Pinilit mo lang yung gusto mo kasi makasarili ka. Kaya ba galit na galit ka pa rin sa akin? Kasi gusto mo pa rin na maging kayo ni Kate? Nanghihinayang ka pa rin ba na hindi kayo yung nagkatuluyan? Kung sabihin kong oo. Nakita kong mini-message mo pa rin si Kate kahit hindi siya nagre-reply sa'yo. Kaya sigurado ako, mahal mo pa rin siya. Karapatan ko naman sigurong mahalin yung gusto ko, di ba? At ikaw, wala kang karapatan na makialam sa mga ginagawa ko at ganoon din sa personal kong gamit. Hindi mo naman malalaman na nag-message ako kay Kate kung di mo pinakailaman gamit ko eh. Tsaka kung makipag-usap man ako sa kanya o makipagkita, ano naman sa'yo? Hindi mo na ba talaga ako mapapatawad kaya mas gusto mo akong saktan? Hindi ko alam, Queen. Kung single ba ngayon si Kate, babalikan mo ba siya? Kung gusto mo ng makatotohanang sagot, oo, babalikan ko siya. Kasi kami naman talaga dapat yung magkasama, kundi ka lang ng gulo. Sana ako na lang si Kate. Ang swerte-swerte niya. Kasi mahal na mahal mo siya. Minahal din naman kita, pero sinamantala mo yun. Ginamit mo yung pagmamahal ko sa'yo para magmukha akong tanga. Hanggang ngayon nga hindi pa rin ako makapaniwala na may nakapanloko sa akin eh. Ang masaklap lang dun, sa dinami-rami ng tao na manloloko sa akin, ikaw pa, kung kailan mas mahal na kita kaysa kay Kate. Papadudot pagkatapos ng pagtatalo namin ni Queen, noong gabing yon ay umalis muna ako para magpalipas ng init ng ulo. Habang tumatagal kasi, na magkasama kaming dalawa ay mas lumalala rin
yung hindi namin pagkakaunawaan. Pero habang mag-isa akong umiinom sa bar na palagi kong pinupuntahan, nakita ako roon ni Nina. Sa nakaraang bahagi ng kwento ko ay ipinakilala ko si Nina bilang kaibigan ni Queen at isa rin siya sa 3 babae na nakasiping ko noong birthday ko. Siya rin kasi yung madalas na pinag-iiwanan ni Queen sa mga bata. Dahil kilala naman namin ang isa't isa ay hindi na siya nailang na makipag-usap sa akin. Tinanong niya kung ayos na raw ba kami ng kaibigan niya, pero hindi ko sinagot yon. Bukod sa wala ko sa mood na magkwento ay ayoko ring dumami pa yung nakakaalam sa nangyayari sa amin ni Queen. Pero kahit na hindi ko sinasagot noon ang mga tanong niya, marami pa rin siyang ikinuwento. Hindi lang tungkol sa sarili niya kundi pati na rin kay Queen at sa mga gawain nila noon. Papadudot sa lahat ng mga sinabi ni Nina. Doon lang ako natigilan sa huling sinabi niya. Wala sana siyang intensyon na sabihin yon, pero nadulas na siya. Nabanggit niya sa akin ang plano ni Queen na magtrabaho na sa Dubai. Hindi niya binanggit kung anong magiging trabaho nito roon, pero para akong binuhusan ng malamig na tubig dahil doon. Alam ko na naman na hindi na rin niya nagugustuhan yung pakikitungo ko sa kanya, pero hindi ko akalain na umabot na pala yon sa puntong gusto na niyang lumayo, Papa Dudut. Tulog na ba yung mga bata? Oo, hindi ka na nila nahintay. Sabi ko naman sa kanila may kailangan ka lang asikasuhin. Okay. Kumain ka na ba? Oo, ikaw baka nagugutom ka, ipaghahain kita. Hindi, wag na. Hindi naman ako nagugutom. Pasensya ka na nga pala kanina. Nagalit ka na naman dahil sa akin. Huwag ka mag-alala, matatapos na rin to. Anong ibig mong sabihin? Wala. Wala naman. May hindi ka sinasabi sa akin. Alam mo namang ayoko ng sinungaling, di ba? Kaya kung may gusto kang sabihin, wag mo nang patagalin. Actually, meron talaga. Pero alam kong ikakagalit mo lang din yon. Kaya hindi ko na lang sinabi sa'yo. Aalis ka. Paano mo nalaman? Hindi na mahalaga kung kanino ko nalaman. Paano yung mga bata? Si Ellie, pwede mo naman paalagaan. Mas gusto mo pa talaga na ibang tao yung mag-aalaga sa kanya? Ikaw dapat yung gagawa nun. Masyado pa siyang bata para paalagaan sa ibang tao. Wala akong choice, Dex. Si Ellie, hindi ko kailangang alalahanin kasi nandyan ka. Suportado mo siya. Pero paano naman si Joseph? Anak ko rin siya. Kailangan kong paghandaan yung future ng anak ko. Kaya mas pinipili mo siya kaysa kay Ellie? Wala akong pinipili. Aalis ka nga, di ba? Kaya mong mapalayo kay Ellie para kay Joseph. Huwag mo nga akong konsensyahin. Hindi ko naman gagawin yun kung tinanggap mo na lang sana si Joseph. Minahal mo na siya bilang anak mo. Ganun ba kahirap na gawin ulit yun ngayon? Ako naman yung may kasalanan sa'yo eh. Sa akin mo na lang sana ibinuntun yung galit mo. Anong plano mo kay Joseph? Iiwanan mo rin sa akin? Hindi ako papayag. Wala naman akong ibang mapag-iiwanan sa kanya. Baka pwedeng dito na lang muna siya. Magbabayad na lang din ako na mag-aalaga sa kanya. Pero habang wala pa akong pera, baka pwedeng… Hindi. Hindi pwede. At ayoko maiwan sa akin yung anak mo. Dex naman! Pansamantala lang naman yun eh. Sa tingin mo hindi ko alam kung ano tong ginagawa mo? Gusto mong iwanan si Joseph para maging malapit kami ulit. Tapos ano? Tanggap ko na siya at anak ko na rin siya. Ganun ba? Bakit ba masyadong matigas ang puso mo? Hindi naman masamang bata si Joseph. Mahal na mahal ka nga niya eh. Hindi ako magkakaganito kundi dahil sa'yo. Kaya ako nasasaktan yung anak mo. Walang ibang pwedeng sisihin kundi ikaw. Ang damot mo, Dex! Wow! Saan ako naging madamot? Binigay ko na nga lahat kahit hindi naman dapat. Kaya paano ako naging madamot? Sige nga! Ano pa bang pwede kong gawin para pumayag ka? Wala. Kung aalis ka, isama mo siya. Kung ayaw mo, edi huwag kang umalis. Gumawa ka ng ibang paraan para buhayin yung anak mo. Yung pag-alis ko lang yung nakikita kong paraan para mabilis akong makaipon. Yun ba talaga? O baka naman gusto mong umalis para makaganti ka sa akin? Para kapag nasa malayo ka na, pwede ka na magbuhay dalaga. Huwag mo ko igaya sa'yo na nagkaroon lang ng problema. Bumalik na agad sa pagiging binata.
Ano? Natahimik ka kasi totoo? Paano mo nalaman yon? Hindi na rin mahalaga kung kanino ko nalaman. Pero ito lang yung masasabi ko sa'yo. Kahit gaano pa kasama yung tingin mo sa akin, hindi ko pababayaan yung mga anak ko. Sila yung una kong iisipin bago ko subukang lumandi sa ibang lalaki. Papa Dudut, medyo tinamaan ako sa sinabing yon ni Queen. Tama naman siya. Doon ko na na-realize na sa tindi ng galit ko noon sa kanya ay naging makasarili na ako at nagbuhay binata ako at mas inuna pa yung sarili kong kaligayahan kesa sa anak ko. Pero pagkatapos ng pag-uusap namin ay ilang araw din kaming hindi nagkibuan. At sa hindi naman inaasahang pagkakataon ay nag-reply si Kate sa mga message ko sa kanya, Papa Dudut. Bagamat tipid ang mga naging sagot niya, masaya pa rin ako na hindi niya binabaliwala ang pangungumusta ko sa kanya. Nalaman ko na maayos pa rin sila ng asawa niya dahil matino naman daw ito. Biniro pa niya ako na malayong malayo raw ako sa asawa niya. Hindi naman ako na-offend sa mga sinabi niya dahil alam ko naman na may pagka-wild talaga ako noong magkakilala kami. Tulad ko ay may anak na rin siya. Hindi ko alam pero masaya ako para sa kanya. Nagkaroon pa kami ng maikling kwentuhan tungkol sa naging buhay namin. Inaya ko siya na makipagkita sa akin pero tumanggi na siya noon. Hindi na rin naman ako namilit dahil ayos na sa akin na nakapag-usap kami. Pagkatapos noon ay meron pa akong na-realize, Papa Dudut. Papa Dudut, desidido na noon si Queen na umalis papunta ng Dubai para magtrabaho. Nagsimula na siyang mag-asikaso ng requirements kaya alam ko na tuloy na talaga siya noon. Nakaramdam ako ng awa sa kanya noong nalaman ko na nangutang siya kay Nina ng panggastos. Bukod pa roon ang utang niya kay Leo at sa isa pa niyang kakilala para lang mabuo ang halagang kailangan niya. Nangako raw si Queen na magbabayad ng utang kapag nakailang buwan na sa trabaho at dadagdagan na lamang ng interest. Plano niya rin na iwan na lamang si Joseph kay Nina at babayaran na lamang ito sa pag-aasikaso sa bata. Sakto rin kasi noon na nagsimula na sa work from home setup si Nina, kaya may oras pa itong mag-alaga ng bata kung sakali. Noong makita ko mga gamit ni Queen na nakahanda na para sa pag-alis niya ay medyo napaisip na ako. Pero nagtatalo pa rin ang isipan ko kung ano ang dapat kong gawin kaya tinawagan ko ulit si Kate. Sumagot naman siya pero tumanggi na siyang makipag-usap. Nakiusap lang ako kahit kaunting oras para marinig kung ano pa ang mga sasabihin niya. Pinayuhan naman niya ako matapos kong sabihin na paalis na si Queen. Dahil doon ay parang naliwanagan ako, Papa Dudut. Tama ba narinig ko? Nakausap mo na si Kate? Oo, tol. Pambira. Bakit naman tinawagan mo pa yung tao? Tol, hindi mo ba naisip na pwede nilang pagawain yun ng asawa niya? Wala naman kaming ibang pinag-usapan. Simpleng kamustahan lang. Tsaka ano namang masama doon? May pinagsamahan pa rin naman kami kahit papano. Kahit na. Siyempre, alam naman na siguro ng asawa niyang ex-fiancé ka ni Kate, di ba? Doon pa lang nakakaselos na yun. Paano pa kaya yun nagkwentuhan kayo? Humingi lang naman ako ng payo sa kanya tungkol sa sitwasyon namin ni Queen. Sus, para-paraan ka rin no? Nandito naman ako na pwede mong tawagan 24/7 pero si Kate pa talaga? Umamin ka nga tol. Hanggang ngayon ba may nararamdaman ka pa rin sa kanya? Baka kasi may natitirap ng pagmamahal dyan sa'yo para kay Kate. Tol, maniwala ka man o hindi, wala na. Wala na talaga. Sinabi ko lang talaga kay Queen na mahal ko pa rin si Kate para masaktan siya. Galit na galit ka kay Queen pero selos na selos ka naman sa tatay ni Joseph. Ibang usapan naman yon. O sige, iba na kung iba. Pero yung paikipag-usap mo kay Kate, hindi na dapat maulit yun. Hindi tama na sa kanya ka pa hihingi ng payo. Kahit na wala ka namang ibang intensyon, isipin mo pa rin yung mararamdaman ng asawa niya. Alam ko naman yon. Kaya nga last na yon, di ba? Tsaka nakapag-isip-isip na rin naman ako sa sinabi ni Kate. Pero ikaw tol, sa tingin mo ba dapat ko nang hayaan na magtrabaho sa Dubai si Queen? Sira ulo ka kung hahayaan mo siya umalis. Alam mo kasi tol, isang beses ka lang naman niya niloko. Sa totoo lang, naiintindihan ko nga siya kung bakit niya ginawa yun eh. Ang mali niya lang,
Ikaw pa yung nabiktima niya kung kailan ikakasal ka na. Pero wala na akong magagawa ron. Masaya na si Kate sa pamilya niya ngayon. Yung problema ko sa pamilya ko ngayon yung kailangan kong ayusin. Isa lang naman yung solusyon dyan eh. Suyuin mo si Queen. Huwag mo siyang hayaan na umalis. Kasi kapag malayo na siya sa'yo, baka mas lalong tumigas yung puso nun. Baka pagbalik niya dito sa Pilipinas, hindi ka na niya mahal. Corny mo. Tawagan mo na lang ako pag nangyari na yung sinasabi ko. Parang siguradong sigurado ka talaga. Oo, kaya huwag mo nang palisin si Queen. Suyuin mo na. Kaya-kaya mo na yan. Paano si Joseph? Hindi naman kailangan na tanggapin mo kagad si Joseph kapag nagkaayos na talaga kayo. Humingi ka pa ng sapat na panahon kay Queen. Maiintindihan ka naman niya. Mabait at maunawain yung pagkakakilala ko sa kanya. Kaya sigurado ako na maiintindihan ka nun. Saka, huwag mo na paabutin sa puntong habulin mo siya papuntang airport ha. Wala kayo sa pelikula. Ikaw lang gagawa nun. Actually, plano ko na siyang kausapin mamaya pag uwi niya. Kanino ko pa nga siya hinihintay na umuwi eh. Hintay mo na lang umuwi. Hina mo naman tol. Ipagluto mo. Tapos pag uwi niya, asikasuhin mo kagad. Di ba masyadong OA yun? Parang guilty naman ako sa ginawa ko nun. Kaya mo nga gagawin yun para bumawi sa kanya. Makikipag-ayos ka tol. Hindi ka makikipagpataasan ng pride, okay? Oo na, sige na. Salamat ah. Saka ko natatanggapin yung pasasalamat mo kapag okay na kayo. Papadudot mas naliwanagan ako ng gabing yon. Ipinarealize sa akin ni na Kate at Leo na kahit niloko ako ni Queen, ay maswerte pa rin ako dahil mabait at responsableng ina ang babaeng kasama ko. Ang sabi pa nga ni Leo, huwag ko raw ubusin ang oras ko sa pagkimkim ng galit. Tama siya. Lumilipas naman talaga ang sama ng loob. Pero yung oras na pwede ko pang makasama si Queen at maayos ang pamilya namin ay pwedeng matapos kaagad kung wala akong gagawin. Halos pareho na mga sinabi sina Leo at Kate. Pareho nilang gusto na makipag-ayos ako kay Queen. Isa pa ay naisip ko rin yung mga sakripisyong ginawa niya para sa anak namin. Noong naging makasarili ako ay wala naman akong narinig na reklamo sa kanya. Kahit na pinabayaan ko na silang mag-ina. Humingi lang siya ng tulong noong hindi na niya kaya. Papadudot hindi kami kaagad nakapag-usap ni Queen nang makauwi siya. Inabutan na kasi ako noon ng antok pero noong nagising ako ay narinig ko na may umiiyak sa kabilang kwarto. Kahit na hindi ko tignan ay alam ko na si Queen yon. Pinuntahan ko siya pero hindi ako kaagad nakalapit nang makita ko kung gaano siya kalungkot habang pinagmamasdan sina Ellie at Joseph na magkatabing natutulog. Parang nilamon ako ng konsensya sa mga nakita ko, Papadudot. Kanina ka pa ba dyan? Hindi naman. Nagising lang ako. Sisilipin ko sana yung mga bata kasi akala ko wala ka pa. Kanina pa ako nakauwi. Pasensya ka na ha. Hindi na tuloy ako nakapagluto ng hapunan para sa inyo. Okay lang. Nagluto naman ako kanina. Queen, pwede ba tayo mag-usap? Sige, pero wag dito. Baka kasi magising yung mga bata kapag… Kapag nagtalo tayo? Oo. Nung huling mag-usap tayo, natakot yung mga bata. Kaya sana, wag na lang natin iparinig sa kanila. Huwag kang mag-alala. Hindi naman tayo magtatalo. Kailangan lang talaga kita makausap. Okay. Doon na lang tayo sa sala. Upo ka muna. Ano bang pag-uusapan natin? Kung tungkol to kay Joseph, nagawan ko na ng paraan. Pumayag na si Nina na sa kanya ko muna iiwan ang anak ko. Nagkasundo kami na babayaran ko na lang siya kapag nagkasweldo na ako sa trabaho ko sa Dubai. Kailangan mo ba talagang umalis? Kailangan ko, Dex. Sarili ko na lang yung meron ako ngayon at may anak ako na umaasa sa akin.
Hindi na pwedeng wala akong gawin. Alam ko at naiintindihan ko naman yung rason mo. Kaya kung papayag ka, ako nang bahala sa mga gastusin. Ako nang bahala sa lahat, kahit sa pampaaral kay Joseph. Sigurado ka ba sa sinasabi mo? Araw-araw mo siyang makikita. Palagi akong hihingi ng pera sa'yo para sa kanya. Ayoko naman na palagi na lang natin pagtatalunan yung suporta para sa isa ko pang anak. Masakit din kasi yun sa akin bilang nanay niya. Alam ko, pero seryoso ako sa sinabi ko na ako na rin yung gagastos para kay Joseph. Hindi ka magagalit? Hindi. Sabi ko nga ako nang bahala sa lahat. Bibigyan kita ng access sa bank account ko. Pwede mong kunin dun yung mga kailangan nyo kung nahihiya ka magsabi sa akin. Kung may gusto kang bilhin para sa sarili mo, dun mo na rin kunin. Seryoso ka ba? Seryoso ako, Queen. Kaya ko naman kayong suportahan. Wala naman akong duda ron. Ang iniisip ko lang kasi, nakakahiya naman kung magiging pabigat din ako sa'yo. Paano ka naman magiging pabigat? Teka nga, bakit mo ba to ginagawa? Ginagawa ko to para hindi ka na umalis, okay? Sorry sa mga nasabi ko sa'yo last time. Sorry kung nainsulto kita. At sorry kung masyadong natagalan bago ko na-realize na Na ano? na hindi ko kayang malayo ka sa akin. Ibig bang sabihin? Tanggap mo na si Joseph? Aakuin mo na ba siya? Hindi, hindi pa. Bigyan mo lang ako ng mas mahaba pang panahon, okay? Queen, hindi pa kasi ako makapagdesisyon sa ngayon. Isa pa, kailangan ko rin makausap yung tatay ni Joseph, pero hindi pa ngayon. Okay lang. Naiintindihan din naman kita. Tsaka nangako talaga ako sa sarili ko na kapag dumating yung point na desidido ka nang ayusin yung relasyon natin, iintindihin kita. Gaya ng ginawa ko sa tatay ni Joseph. Kahit na masakit din sa akin yung naging desisyon niya. Alam mo ba na mas lalo ka nakaka-inlove kapag ganyan yung mindset mo? Ganito na ako noon pa. Yung pagsisinungaling ko lang talaga yung sumira sa lahat. Kaya naging masama yung tingin mo sa akin. At yung tingin na yon ang sisikapin kong baguhin ngayon. Papadudot hindi natuloy sa pagpunta si Queen sa Dubai. Ako na rin ang nagbayad ng inutang niya para sa pag-asikaso ng requirements niya. Kung hindi rin naman dahil sa akin ay hindi niya maiisipang umalis. Mas naging maayos yung relasyon namin kesa noong una. Maayos naman ang lahat maliban lang sa relasyon ko sa anak niyang si Joseph. Dumating yung pagkakataon na kinausap ko na yung tatay noong bata nang hindi alam ni Queen. Nagkita kami noon sa isang restaurant na malapit lang sa pinagtatrabahuhan ko. Ang akala ko ay mabait siya gaya ng kwento ni Queen pero mukhang inutulang siya ng lalaking yon. Walang maayos na maisagot ang ama ni Joseph sa mga tanong ko noong kami na ang nag-uusap. Lalaki sa lalaki. Pero paulit-ulit niyang sinasabi na hindi niya maalala kung paano nabuntis si Queen. Sa dami na raw ng naikaman niyang babae ay hindi na niya natatandaan kung sino-sino pa ang mga yon at kung kailan nakasama ang mga ito. Gusto kong maniwala dahil naging gawain ko rin naman yon pero habang kaharap ko siya ay napansin ko yung pagkakahawig nila ni Joseph. Inamon ko pa siya na magpa-DNA test pero wala raw siyang panahon at panggastos para doon. Mahaba pa ang naging usapan namin at halos hindi talaga kami magkasundo. Pero nung ipinakita ko sa kanya ang picture ni Joseph ay bigla siyang natigilan. Kahit na hindi niya sabihin ay alam ko na lukso ng dugo yung naramdaman niya. Yun ang unang beses na nakita niya ang mukha ni Joseph. Noong kinausap siya ni Queen ay wala naman daw itong ipinakita na kahit na ano. Kaya ganoon na lamang ang pagkagulat niya nang makitang kamukha nga niya yung bata. Bago matapos ang pag-uusap namin, nangako siya na gagawa ng paraan para maisama na si Joseph. Hindi ko alam kung paano kinausap ng ama ni Joseph ang asawa nito pero ilang linggo lang matapos yung pag-uusap namin ay pumunta ito sa apartment. Yun ang unang pagkikita nila ni Joseph. Nakahinga naman ako ng maluwag
noong mabilis silang nagkasundo ng bata. Pumayag ito na kunin si Joseph pero sinigurado namin na magiging maayos ang kalagayan ng batang itinuring kong anak sa loob ng ilang taon. Sa ngayon, Papa Dudut, ay maayos pa rin kaming nagsasama ni Queen bagamat si Ellie na lamang ang kasama namin. Palagi naman naming binibisita si Joseph. Kinukumusta namin siya at namimiss niya raw si Ellie kaya ipinagpaalam namin siya sa tatay niya para isama sa mga lakad namin. Hindi ko nga akalain na magkakasundo pa kami ng tatay ni Joseph. Hindi nito ipinagdamot sa amin ang bata dahil kung tutuusin daw, ay utang na loob pa nito sa akin ang pagpapalaki kay Joseph. Sobrang pinagsisihan niya raw na hindi niya pinanagutan si Queen. Hindi niya nasabi yon dahil may nararamdaman pa siya rito. Kung hindi dahil sobrang saya niya sa anak niyang si Joseph. Natanggap na rin daw ng asawa niya at mga magulang nila ang nangyari. Kaya kampante na akong nasa poder na nila si Joseph. Siguro'y nagtataka yung ibang mga nakarinig nitong pinagdaanan ko. Maring iniisip nila na bakit hindi ko na lamang kinuha si Joseph at itinuring na anak kong mahal ko rin naman yung bata. Sinunod ko lang ang puso't kaluluwa ko. Mahal ko nga si Joseph pero hindi ako ang ama nito. Paliktarin man ng mundo, ang tunay na ama ni Joseph ang dapat na maging responsable para sa kanya. Isa pa ay karapatan din ng bata na makilala ang tunay niyang ama at yun din ang gusto kong mangyari. Maraming hindi sasang-ayon pero nakikita ko na napakaganda pa nga ng kinalabasan. Ngayon ay may 2 pamilya si Joseph na masasandalan. Papa Dudut, hanggang dito na lamang po ang kwento ko at maraming salamat po sa inyo at sa Barangay LS sa pagkakataong ibinigay ninyo sa akin na maibahagi ang kwento ko sa programa ninyo na nagbigay inspirasyon at pag-asa sa inyong mga tagapakinig. God bless Barangay LS. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Dex. Mga kabarangay, ang pagpapatawad ay nakadepende sa sitwasyon at hindi sa opinyon ng ibang tao. Madaling sabihin na magpatawad na lang tayo tuwing dumarating sa punto na yung tao namang nagkasala sa atin ang agrabyado. Mahirap ipilit ang pagpapatawad kung hindi pa ito bukal sa ating kalooban. Ganito po ang naranasan ngayon ng sender nating si Dex. Hindi pa niya kaya magpatawad dahil hindi pa siya lubusang nakakausad sa nangyari sa buhay niya. At nangyayari naman po ito sa kahit na sino. Hindi lahat makakapagpatawad sa loob lang ng ilang minuto o ng ilang araw. Hindi rin ito dapat na minamadali dahil ang tunay na kapatawaran ay nagbibigay ng kapayapaan at hindi ng bigat ng kalooban. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories number 1. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Ang pagkakaroon ng pagkakataon na makapag-aral sa kolehiyo ay isang biyaya na hindi dapat sayangin. Ang edukasyon ay isa ring susi upang makamit ang mas matagumpay na kinabukasan. Ikaw kabarangay, handa ka bang tanggapin ang oportunidad na makapag-aral kung sakaling ibigay sa iyo ito? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo at sa lahat ng mga nakikinig sa Barangay LS. Isa po ko sa mga tagahanga ninyo at hindi po pwedeng matapos ang araw ko na hindi ko napapakinggan sa radyo namin ang programa ninyo. Oo, alam ko po na pwede akong makinig sa Facebook o sa TikTok pero iba pa rin yung vibe kapag sa radyo ko kayo napapakinggan. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Colette at may tuturing ko po ang sarili ko bilang isang breadwinner. Matanda na po kasi sina mama at papa at ayoko na silang pagtrabahuhin pa dahil
baka makasama sa kanilang kalusugan. Kaya't nagdodoble kayod na lamang ako sa aking trabaho bilang empleyado sa isang laundry shop. Aaminin ko po na sobrang hirap ng buhay pero sa awa naman ng Diyos ay nakakaraos naman kami sa aming pang-araw-araw. Mabuti na lamang at may malasakit ang amo ko sa laundry shop. Madalas niyang pinapayagan ako mag-advance sa sahod kaya naman nakatutulong din ako sa pagtatapos ng high school ng nag-iisa kong kapatid na si Giselle. Malaki po ang pangarap ko para kay Giselle at ayoko na maranasan niya ang hirap na dinanas ko bilang isang breadwinner. Mahirap po ang buhay dito sa probinsya namin. Kasi hindi kalakihan ang sahod at kakaunti lang ang mga oportunidad na may maayos na kita. Kadalasan pa ay college level o graduate pa ang hinahanap ng mga employer. Ayoko na matulad sa akin si Giselle na hindi man lang nakapagtapos ng pag-aaral. Kaya nung makapagtapos siya ng high school ay sobrang proud ko po sa kanya, Papa Dudut. Pakiramdam ko ng mga panahong yon na parang nagbunga na ang lahat ng pagsusumikap ko para mapagtapos ang kapatid kong si Giselle. Oo, aaminin ko na hindi naging madali ang pagpapaaral sa kanya. May mga pagkakataon na medyo lakwatsera siya at hindi pa rin maiwasan yung mga grades niya na pasang-awa. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, sa awa ng Diyos ay nakapagtapos pa rin siya ng high school. Mabuti na lang at nandyan ako para gabayan siya para ituwid yung mga pagkakamali niya at ipakita sa kanya kung gaano kahalaga ang pag-aaral. At syempre bilang isang proud na Pilipino ay hindi mawawala ang handaan pagkatapos ng graduation. Nangutang ako sa kaibigan ko para mapagdaos kami ng kaunting salo-salo. At in-invite ko na rin ang mga kamag-anak namin. At sa mismong araw na yon ay nagkaroon kami ng pagkakataon na magkausap ni Giselle tungkol sa mga susunod niyang hakbang sa buhay niya, Papa Dudut. Ate Kulit, nakakaloka naman tong pa-party mo. Kinailangan mo ba talagang imbitahan yung mga kamag-anak natin? Eh wala namang ambag yung mga yan sa buhay natin eh. Tingnan mo nga yung iba dyan oh, nakahanda na yung supot. Huy, hinaan mo nga yung boses mo. Mamaya may makarinig sa'yo. Ano ka ba? Hayaan mo na. Minsan lang naman to eh. At isa pa, proud ako sa'yo. Kasi nakapagtapos ka na rin ng high school sa wakas. Kaya deserve mo tong handaan na to. Ay grabe kung makapagsalita ka naman. Parang wala kang bilib sa akin ha. Pero seryoso ate, thank you. Na-appreciate ko tong pa-party mo para sa akin. Pero utang na loob, sabihan mo yung mga yan na wag ubusin yung lechon. Kaya ka tumataba eh. Nga pala, ngayon na nakapagtapos ka na ng high school, ano nang balak mong gawin? Ay alam mo, kanina pa kita gustong kausapin tungkol dyan. Ano kasi, Ano? baka pwede mong kausapin yung boss mo sa laundry shop na ipasok ako. Seryoso ka? Oh, bakit? Kung yung ibang teenager nga dyan gusto makapagkolehiyo, ikaw naman atat na makapagtrabaho. Ate, tingnan mo nga tong bahay natin. Butas-butas na yung kisame natin, oh. Ni wala nga tayong pera pampaayos dyan eh. Pangkolehiyo ko pa kaya? Ang totoo niya, napaghandaan ko na yan eh. Wala kang choice, mag-college ka. Seryoso? Ayaw mo? O sige, duwag. Siyempre gusto ko. At isa pa, napagdesisyonan ko na rin na sa syudad ka mag-aaral. Mas maganda kasi ang mga paaralan doon kumpara dito sa atin sa probinsya. At sigurado ako na mas mataas ang oportunidad mo na makakuha ng magandang trabaho kung doon ka magtatapos. Sigurado na ba yan, ate? Ito naman ang kulit. Ano ba? Wala ka bang kawala sa akin? Pinag-ipunan ko na yung pangkolehiyo mo. Thank you. Thank you talaga, ate. Pinapangako ko sa'yo na pagbubutihan ko yung pag-aaral ko. Promise mo yan, ha? Opo, thank you talaga. Ako nang bahala sa lahat ng gastusin mo. Pero wag mo akong bibigyan ng sakit sa ulo, ha? Aba, syempre naman. Kailan ba kita binigyan ng sakit sa ulo?
naaalala mo pa ba nung nasuspend ka ng 2 araw kasi nag-cutting classes ka? Tapos may isang beses pa na tinakbuhan mo yung... Ate naman, past is past, never discuss. Pinapangako ko po sa inyo na pagbubutihin ko na talaga sa college. Lalo na't sa syudad mo na ako papaaralin. Excited na ako. This is it na talaga. Nga pala, paano yung titirhan ko? Yan mismo yung dahilan kung bakit inimbitahan ko yung mga kamag-anak natin ngayon. Yung isa kasi sa kanila galing pa sa syudad at may paupahan sila dun. Galing syudad? Ang layo nun ah. Para din naman sa'yo to eh. Para may matutuluyan ka sa syudad kapag nag-college ka na. Pero seryoso ate, thank you talaga ha. Kasi simulat sa pool pa lang, hindi ka na nagsawa na alagaan ako. Ikaw na ata ang pinaka-the best na ate. Ay, alam ko na kung saan papunta tong usapan na to. Ikaw tigil-tigilan mo ko ah. Ate naman, pakinggan mo kasi muna ako. Di ba kakasabi ko lang sa'yo na pinaghahandaan ko na yung pangkolehiyo mo? Lalong-lalo na at sa syudad pa kita pag-aaralin. Ate naman kakarag-karag na kasi tong cellphone ko. Ayaw na gumana ng speaker. Kita mo na? Ay, may extra ako na headset sa kwarto. Sa'yo na yon. Headset? Napaka-hassle naman nun. Ate, eto na lang ang isipin mo ha. Malalayo na ako sa'yo. At syempre, kakailanganin ko ng maayos na cellphone para matawagan kita. O sige na, kahit kailan ka talaga. Oo na. Anong cellphone ba yung gusto mo ha? Ay, gusto ko yung tigta-tatlo yung camera sa likod. Pambihira ka? Akala ko ba speaker lang yung problema ng cellphone mo? Ate naman, kung bibilhan mo ko ng bagong cellphone, mas mainam na yung maganda at latest na model yung bilhin natin, di ba? Para sulit. O siya, sige na. May kakilala ko na nagpapautang ng cellphone sa Facebook. Kakausapin ko yun mamaya. Bongga! I love it! Thank you, ate! Sobra! Payakap naman Siguro'y marami sa mga kabarangay natin ang iisipin na ambisyosa ako dahil gusto kong sa syudad pag-aralin ng kapatid ko. Pero hindi ko po maitatanggi na mataas talaga ang pangarap ko para sa kanya. Si Giselle ang nagsilbing inspirasyon ko para pagbutihin ko yung trabaho ko sa laundry shop. At sa kanya ko na rin gustong ibuhos lahat ng mga bagay na hindi ko man lang natamasa. At isa na doon ay ang magkaroon ng pagkakataon na makapagkolehiyo. Alam ko po na hindi magiging madali ang magpaaral sa kanya sa syudad. Oo, may ipon ako kahit papaano pero hindi ko alam kung aabot yung ipon ko na yon hanggang sa makapagtapos ng pag-aaral si Giselle. Pero sa totoo lang ay ipinagpapasa Diyos ko na lamang ang lahat. Kung kailangan kong mangutang para lamang matustusan ang pag-aaral ni Giselle ay gagawin ko. Basta ang mahalaga sa akin, Papa Dudut, ay makapagtapos siya. Makahanap ng magandang trabaho at magtagumpay sa buhay para hindi na niya maranasan ang hirap na pinagdadaanan ko. Ilang buwan ang nakalipas at nagsimula na ang enrollment sa paaralan na papasukan ni Giselle. At syempre kinailangan na niyang lumuwas papunta ng syudad. Hinatid ko siya sa bus terminal at hindi ko na po napigilan ang sarili ko na umiyak. Aaminin ko na sobra akong nalungkot at mamimiss ko siya ng sobra. Pero alam ko na para din sa kanya itong ginagawa ko. Papadudot na ang igdasal ko lang sa mga oras na yon ay sana'y maging ligtas siya at maging maganda ang takbo ng pag-aaral niya. Laking pasasalamat ko rin sa kamag-anak namin na tumulong sa amin kasi binigyan kami ng discount sa paupahan at hindi na sila nanghingi pa ng advance payment at deposit para sa kwarto na kinuha ko para kay Giselle. Noong nasa bus terminal na kami ni Giselle, hindi ko na nga napigilan ang sarili ko na yakapin siya ng napakahigpit. Pero kailangan kong maging matatag. Hindi para sa akin kundi para kay Giselle at sa kanyang magiging kinabukasan. Ate, ang OA mo naman. Kung makaiyak ka dyan, akala mo naman luluwas na ako papuntang abroad. Sorry na.
Pero hindi kasi ako sanay na mawawala ako sa bahay eh. Ay, alam ko na. Magtatrabaho na lang ako sa laundry shop na pinapasukan mo. Nang sa ganun, hindi mo na ako mamiss. Sige, subukan mo. At makakatikim ka sa akin, sinasabi ko sa'yo. Eto naman, biro lang. Oh, eto nga pala. Idagdag mo na yun sa allowance mo. Ha? Pero inabutan mo na ako ng pera bago tayo umalis ng bahay ah. Tanggapin mo na. Inipon ko talaga yan para sa'yo. Oh, thank you ate. Mamimiss kita. Ako din. At saka yung cellphone mo, itago mo na mabuti yan ha. Baka mamaya manakawan ka pa. Kakautang lang natin sa cellphone mo na yan. Huwag kang mag-alala. Iingatan ko to. Bigay mo sa akin to eh. At saka yung kwarto mo nga pala dun sa boarding house na tutuluyan mo, nakahanda na yon. Wala ka nang poproblemahin. Kasi ako na mismo yung kumausap dun sa mga kamag-anak natin. At ako na mismo magpapadala ng pera sa kanila buwan-buwan para sa upa. Ay, excited na ako. Sigurado ako na maraming gwapo dun sa papasukan ko na school. Hoy, wag kang magkakalat sa boarding house mo ha. At saka kung pwede, wag ka muna mag-boyfriend, okay? Mag-focus ka muna sa pag-aaral mo. Ang dami mo namang advice. Aalis na ako. Bye-bye. Hoy, anong bye? Wala pa nga yung bus na luluwas papuntang syudad eh. Hindi halata na excited ka ha? Ay nako, masisisi mo ba ako? Bagong chapter na to ng buhay ko. Alam mo ba ate, nung graduation ko, inggit na inggit ako sa mga kaklase ko nung sinabi nila na sa syudad sila magkokolehiyo. Kasi akala ko wala na talaga akong pag-asa eh, na habang buhay na ako mabubulok dito sa probinsya natin. Pero no, kasi hindi ko akalain na may pasabog ka pala para sa akin. Alam mo naman na gagawin ko ang lahat para sa'yo, di ba? Pero huwag ka masyadong mag-enjoy doon ha? Ipinapaalala ko ulit sa'yo na pupunta ka ng syudad para mag-aral, hindi para gumimik. Oo naman, alam ko na yun. Basta ate, ikaw na bahala kina mama at papa ha? Oo, wag mo silang alalahanin. Ako nang bahala dito. Basta pagdating mo ng syudad, magde-text ka sa akin ha? At saka, sigurado ka na ba talaga na education yung kukunin mong kurso? Of course! Kapag nakapagtapos na ako, kukuha ako kaagad ng board exam. Tapos mag-a-apply ako sa public school para bongga. Basta siguruhin mong desidido ka na sa kurso mo na yan, ha? Ay naku, alam mo ba? Yung anak ng kapitbahay natin hindi nakapagtapos ng kolehiyo. Bakit daw? Eh paano? Panireklamo daw na kesyo ayaw niya daw nung kurso niya hanggang sa dumating sa punto na nagsawa na siya. Hay nako, ibahin mo ako dyan kasi sigurado na ako sa education. At ate, pwede bang tigil-tigilan mo na yung kakachismis sa mga kapitbahay natin? Ay, yung isang kapitbahay natin, narinig ko na buntis daw. Ha? Sinong kapitbahay? Okay, Tams? Chismosa ka rin eh. Mamimiss na talaga kita ate. Payakap nga. Mabimiss din kita, sobra. Ay nga pala, bago ko makalimutan. Ipapadala ko na lang sa iyo bukas yung pera para sa enrollment mo, ha? Sige, pero siguraduhin mo na mapapadala mo yun bukas ha. Kasi maaga pa ako pupunta dun sa school para makapag-enroll. Oo, huwag kang mag-alala. Nag-cash advance na ako dun sa boss ko. Ibibigay niya na sa akin mamaya yung pera. Pasensya ka na kasi yung perang naiabot ko sa iyo sakto lang talaga para sa allowance mo. Eh akala ko ba may ipon ka? Bakit hindi ka nalang kumuha dun? Ano ka ba? Pag ginalo ko yun, ako sigurado ko mauubos agad yun. Hanggat maaari, pagtatrabahuhan ko na lang yung perang ibibigay ko sa'yo para hindi agad maubos yung ipon ko. Hindi ko babaliwalain tong sakripisyo mo para sa akin. Thank you talaga. I love you. I love you too. Mag-iingat ka doon, ha? Ay, nandito na ata yung bus na luluwas ng syudad. Tawagan o i-text mo ko pag nakarating ka na ng syudad, ha? Nako ate, huwag kang mag-alala. Tatadtarin ko ng mga text yung cellphone mo at papadalan din kita ng pictures. O sige na, sumakay ka na. Baka mahuli ka pa. Noong tuluyan nang umalis ang kapatid ko ay hindi ko na talaga inisip yung lungkot ko. Sa halip ay pinilit kong ituon ang isipan ko sa kung ano ang ginagawa ko para sa kapatid ko. Alam ko na lahat ng sakripisyo at hirap na pinagdadaanan ko ay para magkaroon siya ng mas maginhawang buhay. 4 na oras pagkatapos niyang umalis ay tumawag si Giselle at sinabi niyang nakarating na siya sa boarding house niya sa syudad. Ramdam ko ang excitement niya sa boses niya at sa mga pictures na paulit-ulit niyang pinapadala sa akin. Kitang-kita ko sa mga larawan ang tuwa niya sa mga bagong tanawin ng syudad.
Kahit papaano ay natutuwa rin ako para sa kanya dahil kahit na hindi ko naranasan na makapag-aral sa syudad, alam kong magkakaroon siya ng oportunidad na hindi ko naranasan. Kinabukasan ay nakuha ko na rin ang cash advance ko mula sa boss ko at noong pinadala ko ito, nagpunta kaagad si Giselle sa college kung saan siya mag-i-enroll. Aba Papa Dudut, mas lalo pa siyang na-amaze sa ganda ng school na papasukan niya. Hindi ko malilimutan yung mga tawanan namin habang tinutokso ko siya na huwag siyang magpapahalata na galing siya sa probinsya. Pero aaminin ko Papa Dudut na medyo nalubog ako sa utang ng mga panahong yon. Bukod sa cash advance ko para sa enrollment ni Giselle, hindi ko pa rin nababayaran ang ginamit kong pera para sa handaan nang makapagtapos siya ng high school at yung cellphone na binili ko para sa kanya. Pakiramdam ko ay papalapit na yung panahon na kailangan ko nang harapin lahat ng utang na ito. Papa Dudut, gulong-gulo ako noon. Pero sabi ko sa sarili ko, hindi ako susuko hanggang hindi ko natutulungan makapagtapos sa pag-aaral ang kapatid ko, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Makalipas ang ilang buwan ay nagsimula na ang pasukan. Siyempre bilang isang supportive ni ate ay kinumusta ko kaagad si Giselle. Natatandaan ko pa nga na ang sabi niya sa akin ay love na love daw niya yung school niya. At makakaasa daw ako na makapagtatapos siya ng kolehiyo. Sobrang saya ko kasi for the first time ay may makapagtatapos na ng kolehiyo sa pamilya namin. Pero Papa Dudut, medyo naawa din ako sa kapatid ko kasi palagi niyang kinakwento na parang sosyal daw ang mga kaklase niya. Karamihan sa kanila ay may sariling kotse, tig-2 pa daw ang cellphone ng mga kaklase niya. May mga tablet pa at nang mga panahong yon ay naisip ko kung gaano ka-unfair ng buhay. Kasi hindi naman natin hiningi na ipanganak tayo tapos may mga bata na ipinapanganak na may kaya habang kami ni Giselle ay pinanganak na salat na kaagad sa buhay. Pero naisip ko na hindi dapat maging hadlang ang kahirapan sa pag-abot ng mga pangarap. Tumakas pa sa isipan ko yung sinabi ni nanay na hindi mo kasalanan kung pinanganak kang mahirap, pero kasalanan mo kung mamamatay ka pa ring mahirap. Pero okay lang Papa Dudut. Kung mamamatay man akong mahirap basta makapagtapos ng pag-aaral ng kapatid ko ay okay lang. Kasi gaya nga ng sabi ko kanina kay Giselle ko ibubuhos lahat ng oportunidad na ipinagkait sa akin ng tadhana. Makalipas nga ang 1 linggo ay tinawagan ko si Giselle para kumustahin ang pag-aaral niya. At ikinuwento niya sa akin ang mga nangyari sa school. Pati na rin yung mga nararamdaman niya na mga panahong yon, Papa Dudut. Hello, Giselle? Oh, kumusta ka na dyan? Eto, okay naman. Kumusta naman kayo ni na mama at papa dyan, ate? Ito, okay din naman. Yung pag-aaral mo dyan, kumusta? Ay nako ate, okay na okay. Alam mo ba, nung isang araw, ang taas ng nakuha kong score sa English quiz namin. Salamat sa Diyos. Basta ipagpatuloy mo lang yan, ha? Syempre naman. Na ikaw ang pinakaunang makakapagtapos ng kolehiyo sa pamilya natin. Nakaka-pressure naman yan. Mataas ang expectation ko sa'yo, Giselle. At siguraduhin mo lang na wala ka pang boyfriend, ha? Wala akong boyfriend, no? Pero aaminin ko na ang daming gwapo sa school ko. Ayan na nga bang sinasabi ko eh. Eto naman, sobrang arte. Para crush lang eh. Huwag ko lang talaga malaman na may jowa ka na. Kasi kapag, naku, maniwala ka sa akin, susugurin kita dyan. Ang OA ha. Pero sa tingin ko, hindi rin naman magkakagusto sa akin yung mga lalaki sa school na yun. Oh, bakit naman? Hello, ang gagara kaya ng mga estudyante doon. Halos karamihan doon may mga sariling kotse. Tapos, yung mga gadget nila, ang lakas makasosyal.
Naiinggit ka ba sa mga kaklase mo? Aaminin ko, oo, naiinggit ako. Paano ba naman kasi? Nag-aaral pa lang sila pero parang sumasahod na sila. Alam mo ba na ang laki ng allowance nila? Yung isang kaklase ko nga, binibigyan ata ng 25,000 kada linggo-linggo para sa budget niya. Tapos yung isa kong kaklase, nagpa-party nung nakaraang linggo. Pero hindi na nga ako nakapunta kahit invited ako kasi wala rin naman ako masusuot kasi hindi naman ako kagaya nila na kayang bilhin yung buong department store. Giselle, wag mo nang isipin yun. Oo, alam ko na sobrang unfair ng mundo. Kasi may mga tao na nakukuha nilang gusto nila nang hindi na pinaghihirapan. Pero tandaan mo pa rin na bilog ang mundo. Kaya sobrang importante na makapagtapos ka kung gusto mo rin matamasa yung mga natatamasa ng mga kaklase mo. Ay, kailan pa kaya yun mangyayari, no? Basta, tigil-tigilan mo na yung pagkukumpara mo sa sarili mo sa kanila. Hindi makakabuti yan sa'yo. Masisisi mo ba ako? Araw-araw ko kaya silang nakikita. Alisin mo na yung inggit sa katawan mo. Sinasabi ko sa'yo, madedepress ka lang. Sige na nga. Nga pala, yung cellphone na binigay ko sa'yo, okay pa ba? Okay na okay pa. Hindi nga halatang inutang natin to kasi ang lakas makasosyal ng cellphone na to. Mabuti naman kung ganun. Ingatan mo yan ha? Noted! Yung tinutuluyan mong boarding house, kumusta naman? Sa totoo lang, medyo maliit yung kwarto pero okay na siguro to. Kung tutuusin nga, sobrang swerte na natin. At nakuha ko pa yung kwarto na yan. Alam mo ba na ang daming estudyante na nagsisiksikan sa isang kwarto para lang makatipid? Habang ikaw solong-solo mo yung kwarto na yan. Mabuti na lang talaga at napakiusapan ko yung kamag-anak natin. Bongga ka dyan ate, iba pa rin talaga kapag may connections. Nakakakain ka rin ba ng maayos dyan? Oo naman, solve na ako sa isang tray ng itlog at mga delata. Tigilan mo nga yung mga kakatanong sa akin. Magkwento ka naman ate, kumusta ka na dyan? Kumusta na yung trabaho mo sa laundry shop? Ganun pa rin naman. Ay nga pala, may good news ako. Bibigyan ako ng increase ng boss namin sa laundry shop. Talaga? Nakakatuwa naman. Kung ganon, baka pwede mo namang dagdagan yung pinapadala mo sa akin na allowance. Alam mo na, share your blessings. Ano ka ba naman, Giselle? Hindi ko pa nga nababayaran ng buo yung cellphone mo eh. Ang dami mo namang arte. Ay, hindi ate, kumalma ka dyan. Sigurado ako na madadagdagan mo rin yung pinapadala mong allowance sa akin kasi marami ang magpapalabas sa'yo. O, di ibig sabihin nun, tataas na naman ulit ang sahod mo at pagkatapos niyan, marami ka na rin kikitain. Alam ko na rin na pagpapalain ka ng Diyos kasi mabait ka na ate. Nambola pa. O siya, sige na, susubukan ko. The best ka talaga, Ate Colette. I love you. I love you too. Ay nga pala, maliligo na ako kasi sobrang lagkit ko na. Ang init-init pala dito sa syudad. Pero sigurado ako na masasanay din ako dito. O sige, basta i-update mo na lang ako ha. Sureness. Sige na, bababa ko na to. Ingat ka dyan. Mwah! Aaminin ko po na noong mga panahon na yon ay nahirapan akong makarelate kay Giselle. Kasi dito sa probinsya ay simple lang ang buhay namin. Walang masyadong luho at hindi din maporma ang mga tao dito. Siguro nga ay ganyan talaga kapag galing ka sa probinsya at bigla kang pumunta sa syudad. Malaki ang magiging pagkakaiba. Kunwari, yung mga anak na mga mayayamang negosyante malamang sa syudad din nag-aaral. Kaya naman hindi maiwasan ni Giselle na mainggit sa kanila. Pero lagi ko pa ring pinapaalala sa kanya na hindi niya dapat pagtuunan ng pansin ang mga bagay na wala naman siya. Sinasabi ko sa kanya na imbis na mainggit ay gawin niya na lamang na inspirasyon ng mga kaklase niyang mayaman para mas lalo pa niyang pagbutihin ang kanyang pag-aaral. Kahit na paulit-ulit kong pinapaalala sa kanya yon, may mga panahon pa rin na hindi ko talaga siya kayang tanggihan. Kaya nagsimula na rin akong dagdagan yung allowance ni Giselle tulad ng pinangako ko sa kanya noong nagkausap kami. Kapatid ko pa rin siya at ayoko siyang makita na malungkot. Masaya din ako kasi nakita ko sa Facebook niya na marami na siyang kaibigan sa eskwelahan. At palagi ko ding sinasabi sa kanya na okay lang na makipagbarkada basta wag niyang kalimutan ang pinakamahalagang bagay, ang mag-focus sa pag-aaral. Mukhang tinanggap ni Giselle ang mga payo ko kasi parati naman niyang
Ibinabalita sa akin na mataas sa mga grades niya sa mga schoolwork niya. Pero Papa Dudut, habang dahan-dahan kong binabayaran ang mga utang ko, tumawag si Giselle at may mga sinabi siya na lalong nagdagdag sa bigat ng mga iniisip ko, Papa Dudut. Oh, Giselle, buti naman at napatawag ka. Kumusta ka na dyan? Ayos lang ako, ate. Pero mahihilingin sana ako sa'yo eh. Bakit? May problema ka ba? Wala naman. Pero Ano ba kasi yun? Ano, kulang pa ba yung allowance na binigay ko sa'yo? hindi. Wala ka na ba makain dyan? Hindi yun. Wala akong problema sa pagkain. Eh ano? Tungkol ba to sa upa? Sinisingil ka na ba dyan? Huwag kang mag-alala kasi papakiusapan ko pa yung mga kamag-anak natin na sa makalawa ko na lang sila babayaran. Hindi, walang naniningil sa akin, okay? So ano? Puhulaan ko pa ba kung anong nasa isip mo? Magsalita ka na kasi. Naku Giselle, pag hindi ka pa nagsalita, ibababa ko na talaga to. Kailangan ko ng bagong laptop. Ano? Sandali lang. Ba't biglaan naman yata to? Wala akong magagawa. Required kasi sa school eh. Hindi ba pwede na gamitin mo na lang yung cellphone mo? Ang mahal-mahal kaya niyan. Hindi uubra to. Kailangan ko kasi ng malaking screen eh para dun sa presentation na gagawin namin ng mga kaklase ko. Giselle naman, alam mo naman na ang dami ng gastusin, di ba? Sigurado naman ako na may internet cafe dyan. Doon ka na lang kaya pumunta. O di kaya manghiram ka na lang dyan sa mga kaklase mo. Ang baho-baho ng mga headphones sa internet cafe eh. Tapos ang dami pang bata na naglalaro dun. E di manghiram ka na lang sa mga kaklase mo. Di ba sabi mo mga mayayaman yung mga yun? Sigurado ako na pahihiramin ka nila. Seryoso ka ba talaga ate? Nakakahiya kaya manghiram. May laptop silang lahat at ako na lang ata itong napag-iwanan eh. Ay, magkano ba kasi ang laptop na gusto mo? Mga nasa 20 to 30,000. 20,000? Giselle naman! Sige na naman oh. Wala pang second hand na laptop? Yun na lang kaya ang bilhin natin. Ayoko ng second hand. Madaling masira yun eh. Giselle, ewan ko, hindi ko alam. Basta gawin mo na lang ng paraan yan, ha? Kaya mo na yan. Pambihira. Ba't mo pa kasi ako pinag-aral dito sa syudad kung hindi mo naman pala kayang tustusan yung mga pangangailangan ko? Hindi pangangailangan yan, Giselle. Ang tawag dyan, luho. Anong luho? Hindi ba't sinabi ko na sa'yo na required yung laptop sa klase namin? Huwag mo kung pinaglololo ko. Alam ko naiinggit ka lang sa mga mayayaman mong kaklase kaya ka nagkakaganyan. Naiinggit? Ay, palibasa, wala kang alam kasi sa probinsya ka lumaki. Subukan mo kayang pumunta dito sa syudad. Baka sakaling maintindihan mo kung saan ako nanggagaling. Giselle, yung bunganga mo ha? Pagdahan-dahan ka sa mga sinasabi mo sa akin. At bakit? Totoo naman ah. Alam mo kung anong problema mo? Masyado kang ambisyosa. Pwede mo naman sana akong pag-aralin dyan sa probinsya, pero hindi mo ginawa. Dito mo ako pinag-aral sa syudad, kapos ka naman pala sa pera. Nagkakaganito ka na porket hindi lang kita napagbigyan sa kagustuhan mo na magkaroon ng bagong laptop? Hindi. Nagkakaganito ako kasi mas mahirap pa tayo sa daga. Buisit na buhay ito. Kung ako sa'yo, titigilan ko na yung kaka-Facebook mo. Para hindi ka na naiinggit tuwing nakikita mong may bagong gamit yung mga classmate mo. Walang kwenta yung suggestion mo kasi araw-araw ko sila nakikita sa classroom na may mga bagong gamit. Eh di lumabas din ang totoo. Na hindi mo kailangan ng bagong laptop at totoong naiinggit ka lang. Alisin mo na nga yung inggit sa katawan mo. Hindi nakakaganda yan, sinasabi ko sa'yo. Sige na nga, bumili na lang tayo ng second-hand na laptop. Wisit. Pero kailangan ko na yun this week kaya please lang. Eh magkano ba abutin yung second-hand na laptop? Nasa 10 to 15,000. Ano? Akala ko nasa 4,000 lang yan na. 4,000? Ate, laptop yung pinag-uusapan natin dito. Hindi mo murahin na cellphone. Naku Giselle, tigil-tigilan mo nga ako. Wala akong 10,000. Sandali lang. Ang mahal-mahal ng binabayad ko sa school mo ha? Wala man lang ba kayong computer sa school nyo? Doon ka na lang kaya sa school nyo mag-computer. Ewan ko sa'yo. Bahala ka sa buhay mo. Wisit.
Hello, Giselle? Giselle! Papa Dudut, sobra po akong nasaktan sa mga sinabi ni Giselle sa tawag na yon. Talaga pong ipinamukha niya sa akin na salat kami sa buhay at parang hindi pa sapat ang lahat ng sakripisyo ko para matulungan siyang makapag-aral sa isang magandang eskwelahan. Hindi ko po maintindihan kung bakit bigla siyang nagbago. Noong nasa probinsya pa siya, aaminin ko na may maarte na siya. Pero eto po talaga yung first time na binastos niya ako ng ganon. Kaya sobra po talaga akong nadismaya noong nagsimula siyang magsalita ng ganon sa akin. Dumaan po ang mga linggo at palagi kong pinapaalala kay Giselle na hindi siya maghihirap habang buhay basta magsumikap lamang siya. Ibinuhos ko na siguro ang lahat ng magagandang salita para mapagaan ang kalooban niya. Sinabi ko pa nga sa kanya na kapag nakapagtapos siya ng college ay mabibili niya ang lahat ng gadgets at gamit na gusto niya. Pero parang hindi yata tumalab ang mga sinabi ko. Kasi karamihan sa mga mensahe ko sa kanya sa Facebook ay seen lang. Naaawa ako sa kanya pero sa totoo lang ay naiirita na rin ako. Kung tutuusin ay dapat magpasalamat siya na nakakapag-aral pa siya sa magandang eskwelahan kahit na hindi naman ganong kalaki ang kinikita ko. Hindi ako nakapag-aral sa kolehiyo dahil sa hirap ng buhay namin. At kung hindi dahil sa mga sakripisyo ko ay siguradong matutulad din siya sa akin na hindi nakapagtapos. Pero hindi ako pumayag na mangyari yon. Gumawa talaga ako ng paraan para mapaganda ang buhay niya. Pero bakit ganon? Bakit parang pinamumukha niya pa sa akin na kasalanan ko na hindi ko maibigay sa kanya ang lahat? Nang mga panahon na yon ay pinagdarasal ko talaga sa Diyos na sana'y magpakita man lang siya ng kaunting appreciation sa lahat ng mga ginagawa ko para sa kanya. Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Habang patuloy ko pong sinisini Giselle ang mga chat ko sa kanya, ay patuloy ko pa rin ginagawa ang mga responsibilidad ko bilang ate niya. Nagpapadala pa rin ako ng allowance at ng pang-tuition fee niya. Pero ang nakakapanlumo ay simpleng thank you lang po ang natatanggap ko at hindi na siya masyadong nagchat-chat sa akin. Hindi na rin siya tumatawag at tuwing tinatawagan ko siya ay hindi niya sinasagot ang cellphone niya. Sobra akong nag-worry para sa kapatid ko, Papa Dudut. Ang masakit pa niyan, nasa probinsya po ako at 4 na oras ang layo ng lugar namin sa syudad. Kaya mas lalo akong nababahala. Tuwing tinatanong ko siya kung kumusta na nga ba siya at ang pag-aaral, ang sagot niya lamang ay simpleng okay lang. Hindi na katulad ng dati na detalyado niyang kinukwento ang lahat ng nangyayari sa kanya. Lumipas po ang ilang linggo at may nangyari pong hindi ko po talaga inaasahan. Natanggal po ako sa trabaho ko sa laundry shop dahil napagbintangan ako ng isang customer na ninakaw ko daw ang pera na nakalagay sa jacket na pinalabhan niya. Kahit na hindi ko naman po talaga ninakaw o kinuha yung pera. At ang mas masakit pa po ay pinanigan ng boss ko yung customer, kaya nawalan po ako ng trabaho. Sobra po akong nabigla at nalungkot ng mga panahong yon dahil bukod sa mga utang ko, sigurado kong hindi magtatagal yung perang naipon ko. Kaya naisip ko na siguro mas mabuti kung sa syudad na lamang ako magtrabaho dahil di hamak na mas mataas ang sahod doon. At sumang-ayon naman ang mga magulang ko sa plano ko. Makalipas ang ilang araw ay nag-decide po akong pumunta sa boarding house ni Giselle. Hindi na po ako nag-chat o tumawag para sabihin na pupunta ako. Kasi ako rin naman po ang nagbabayad sa boarding house niya. Aaminin ko po na medyo umira lang pride ko dahil bihira na siyang mag-chat sa akin. Kaya hindi ko na rin po sinabi sa kanya na pupunta ako, Papa Dudut.
Ate Kulit? Ba't parang nakakita ka ng multo? Ba't nandito ka? Ba't di ka man lang nag-chat sa akin na darating ka pala? Ang tanong, magre-reply ka kaya? Akala mo ba na hindi ako nanlulumo, na hindi mo na ako masyadong chinachat o tinatawagan, ha? Sorry na, busy lang ako sa school, yun lang yun. Ay nako, tigilan mo nga ako, Giselle. Alam ko nagtatampo ka pa rin sa akin kasi hindi kita napagbigyan sa laptop na gusto mong bilhin nung nakaraan. Ano ka ba? Wala na yun. Talaga lang, ha? O ano, hindi mo ba ako papapasukin sa kwarto mo? Pumasok ka. Ate, yung tanong ko hindi mo pa sinasagot. Anong ginagawa mo dito? Sinibak ako sa trabaho. Ha? Paano nangyari yun? Pinagbintangan ako ng isang customer na ninakaw ko daw yung pera sa jacket na pinalaban niya. Tapos tong bus ko, hindi man lang ako pinaniwalaan na wala talaga akong kinalaman sa pagkawala ng pera ng customer na yun. Ano? Pero ang tagal mo nang nagtatrabaho sa laundry shop na yun ah. Aba, hindi pwede yan. Manindigan ka naman. Sa totoo lang, ayoko na ng gulo. At isa pa, mas mainam na rin siguro kung dito na ako sa syudad maghahanap ng trabaho. Kasi di hamak na mas malaki yung kikitain ko dito. At para mabantayan na rin kita. Naku, hindi na kailangan. Bumalik ka na lang sa probinsya. Mas kailangan ka ni na mama at papa doon. Hoy Giselle, baka nakakalimutan mo na ako yung nagbabayad ng upa mo dito. Kaya may karapatan ako na manatili dito kung kailan ko gusto. Pero ate… Ay hindi! Alam ko na gusto mo masolo tong kwarto na to kasi naiinggit ka sa mga mayayaman mong kaklase na may sariling kwarto. Pero wala kang choice kasi kailangan ko makahanap agad ng trabaho dito sa syudad para matustusan ko yung mga pangangailangan mo. Sige na nga. Siya nga pala, yung pag-aaral mo, kumusta naman? Okay lang, ganun pa rin. Boring. Anong ibig mong sabihin na boring, ha? Ate naman, ang kulit mo rin eh. Kakarating mo pa lang dito pero ang dami mo ng tanong. Hindi pa nga ako nakaka-move on na bigla-bigla ka na lang sumusulpot dito. Giselle, umamin ka nga sa akin. May boyfriend ka na ba? Kaya ka ba nagkakaganito kasi mas inuuna mo na yung pagkakaroon ng jowa kaysa sa pag-aaral mo, ha? Wala akong boyfriend, ano ba? O siguraduhin mo lang. Kasi kapag nalaman ko na may boyfriend ka, makakatikim ka na talaga sa akin. Ang kulit mo naman eh. Sinabi na ngang wala, di ba? Mabuti naman at nagkakaintindihan tayo. Nga pala, may dala akong banig para solo mo pa rin yung kama. Dito na ako sa baba matutulog. Tapos, ilalagay ko na itong mga damit ko sa drawer mo, ha? Ano ba tong drawer mo? Ba't ang hirap buksan? Ate, sandali lang. Ayan. Sandali lang. Ano to? Wala, libro ko lang yan sa school. Talagang gagawin mo pa akong tanga? Laptop to eh. Saan mo nakuha yung pambayad dito, ha? Bakit ka may laptop? Kailan mo pa nabali to? Galing yan sa perang pinapadala mo sa akin, sa allowance ko. Wag mo nga akong pinaglololo ko. Mukhang mamahalin to ah. Oo na, sige na, aaminin ko na. Inutang ko sa online yung laptop na yan. Napakatunta mo talaga. Lubog na nga ako sa utang tapos dadagdagan mo pa? Kung tutuusin, pera ko rin naman ang ginagamit mo pambayad dyan eh. Hindi ka pa talaga nag-iisip, ha? Ate, kumalma ka nga. Napakinabangan ko din naman yan ah. Kung hindi dahil sa laptop na yan, malamang marami na akong subjects na nabagsak. Sige Giselle, pagbibigyan kita. Babayaran ko tong laptop mo. Pero huli na to ah. Huling-huli na. Sobrang sakit po at nakakapanlumo na nagawa kong paglihiman ng sarili kong kapatid. Alam ko po na may mga pagkakataon na naiinggit siya sa mga tao na mas maganda ang kalagayan sa buhay. Pero hindi ko inisip na darating siya sa punto na mangungutang siya para lamang makakuha ng mga bagay na gusto niya. Sobra po ko na-disappoint. At mabuti na lamang po at magkasama na kami ngayon sa boarding house para kahit papaano ay mabantayan ko siya. Sinubukan ko rin po maghanap ng trabaho sa syudad, Papa Dudut, pero karamihan po ng mga trabahong mataas ang sahod ay naghahanap ng college graduate o kaya naman ay college level. Pero dahil sa pagpupursige ko ay nakakita rin ako ng trabaho sa isang local na department store kung saan ang kailangan lang ay high school graduate. Sinabi po ng manager na pwede na akong magsimula sa susunod na linggo. Ibig sabihin noon ay meron pa akong isang linggo na walang ginagawa sa boarding house bago ako magsimula sa trabaho.
At tungkol naman po kay Giselle ay unti-unti po ako nagtataka kasi napapansin ko na parang wala siyang pakialam. Panay kasi ang pindot niya ng snooze tuwing kailangan na niyang bumangon para pumasok sa eskwela. Doon po ako nagsimulang mag-alala na baka nagka-cutting class na naman siya tulad ng ginagawa niya noong nasa high school pa siya. Kinompronta ko po si Giselle tungkol dito at ang sabi niya sa akin ay wala daw akong dapat na ipag-alala kasi kahit may mga pagkakataon na nalilate siya sa klase, pasado pa naman daw yung mga subjects niya. Aaminin ko na kahit na gano'n ay sobrang disappointed pa rin ako sa kanya. Pero medyo gumaan din naman ang pakiramdam ko lalo na noong sinabi niya sa akin na wala siyang bagsak na mga subjects. Sobra pong nakakapanibago na nakatunganga lamang ako sa boarding house kasi hindi talaga ako sanay na walang ginagawa. Pero siguro mas mabuti na rin po ito kasi parang naka-leave ako ng 1 linggo bago ko simulan ang trabaho ko sa department store kung saan ako natanggap. Isang gabi habang nararamdaman ko yung inip sa boarding house, naisipan kong mag-ayos at linisin ng maigi yung kwarto namin ni Giselle. Gusto ko sanang gawing productive ang oras ko kaya sinimulan ko ang paglilinis habang nasa dirty kitchen si Giselle. Pero hindi ko talaga ine-expect na sa mismong araw na yon, madidiskubre ko ang isang bagay na matagal nang itinagong sekreto sa akin ng sarili kong kapatid, Papa Dudut. Ate, magsasaing lang ako dun sa kusina ha. Sige. Dadalian ko na lang yung pagsasaing kasi hindi pa nakakauwi yung ibang boarders. Sigurado ako na magsisiksika na naman ang mga yun sa kusina mamaya. Mabuti pa nga. Sige na, bilisan mo na yung pagsaing para makakain na tayo. Sige, tawagin na lang kita pagluto na yung kanin para makakain na tayo. Ay, nga pala, saan mo gusto kumain? Dito o sa sala? Kahit saan, ikaw bahala. O sige, tawagin na lang kita mamaya. Maiwan na muna kita dyan. Isasara ko na tong pinto ha. Bagot na ako sa kwarto na to. Ay, makapaglinis na nga lang. Kahit kailan ka talaga, Giselle. Kababae mong tao pero ang kalat-kalat mo. Ay, pambihira naman oo. Saan ko ba sisimulan to? Dito na lang siguro sa ilalim ng kama. Mukhang maalikabok na eh. Ano ba yan? Ang dumi? Sandali lang. Bakit may kahon dito? Mabukusan nga. Nga pala, nakalimutan kong itanong sa'yo. Ba't hawak mo yan ha? Magpaliwanag ka. Ba't ang daming gadgets sa kahon na to, ha? Saan galing to mga to? Pinahiram lang sa akin yung mga yan. Isusuli ko rin. Magsasalita ka o magwawala ako dito sa boarding house. Huwag mo akong susubukan. Sumagot ka. Maniwala ka naman sa akin oh. Pinahiram lang sa akin yung mga yan. Talaga ba? Tingnan mo nga ang laman ng kahon na to. May cellphone, MP3 player, tablet at digicam. Giselle, magsalita ka. Kung hindi iahampas ko ang lahat ng to sa pagmumukha mo. Isa! Oo na, hindi sa akin yan. Anong ibig mong sabihin, ha? Ninakaw ko yan sa mga kaklase ko. Ninakaw ko yan sa kanila kasi nanunuot sa buto yung inggit ko sa kanila. Hayop ka! Ginawa ko lahat para sa'yo. Nalugmok ako sa utang at nagpakahirap ako sa trabaho para lang matustusan yung pag-aaral mo. Tapos pag nanakawan mo lang pala yung mga classmates mo, ha? Bakit ate? Masisisi mo ba ako? Kung tutuusin, kasalanan mo rin to kasi pinag-enroll mo ako sa mamahalin na eskwelahan. Napaka-inggitera mo! Tapos ngayon, kasalanan ko pa, ha? Ang babaw mo, Giselle! Ang babaw mo! Mababaw na kung mababaw. Pero sa tingin mo ba hindi ako nahihirapan na hindi ako nakakasabay sa mga kaklase ko? Tuwing nakikita ko sila, pakiramdam ko para akong sinumpa ng Diyos kasi pinanganak tayo na mas mahirap pa sa daga. Naririnig mo ba yung sarili mo? Anong klaseng pangangatwiran yan, ha? Tatapusin na natin tong kalokohan na to. Bukas na bukas, pupunta tayo sa school mo. Tapos isusoli mo yung mga ninakaw mo sa mga classmate mo at hihingi ka ng tawad sa kanila. Sorry pero hindi ko na magagawa yun. Pinaninindigan mo ba talaga yung pagiging magnanakaw mo, ha?
Hindi ko na masusoli sa kanila yan kasi hindi na ako pumapasok. Anong sinabi mo? Simula nung naging malaking issue na sa school yung pagkawala ng mga gamit ng kaklase ko, natakot na ako, kaya hindi na ako pumasok ng school. Ate Juliet, tama na please! Sinira mo yung pangarap ko sa'yo! Sa mga borders, naririnig nila tayo! Nahihiya ka sa mga borders? Pero sa akin hindi ka na nahihiya! Sinayang mo lahat ng pagod ko! Lahat ng sakripisyo ko, lahat ng paghihirap ko, sinayang mo yon dahil napaka-materialistic mo! Sakim ka, ganid! I'm sorry, patawarin mo na ako. Hindi ko na uulitin, promise. Talagang hindi mo na uulitin. Kasi hindi na kita pag-aaralin. Alam kong nagkamali ako, pero kailangan mo ba talaga akong parusahan ng ganito? Ang kapal na mukha mo para magpa-victim. Kung may biktima man sa ating dalawa, ako yun. Napakalaking kahihiyan nitong ginawa mo, Giselle. Ate, luluhod ako sa harapan mo kung kinakailangan. Patawarin mo lang ako, parang awa mo na. Ayoko na, Giselle. Sagad na yung pasensya ko sa'yo. Isasoli mo to mga ninakaw mo, pero itong tatandaan mo. Simula sa araw na to, wala ka na maaasahan na kahit anumang tulong galing sa akin. Sobrang sakit po sa puso ko noong nalaman ko na pinagnakawan na pala ni Giselle ang mga kaklase niya. Talaga pong nahiya ako sa ginawa ng kapatid ko at sa mga oras na yon ay parang ayaw ko na talagang humarap sa ibang tao. Pero alam ko na kailangan ko pa rin gawin kung ano ang tama. Kaya kinabukasan ay nagpunta ako sa school ni Giselle at ibinigay ko sa dean ng eskwelahan na yon ang mga gamit na ninakaw ni Giselle. At ipinapasok na rin ng dean sa opisina niya ang mga estudyante na nawala ng gamit. Ako na rin po ang nagsorry sa lahat ng mga pinagnakawan ni Giselle. Habang ginagawa ko po yun ay ramdam na ramdam ko yung galit at disappointment ng mga kaklase niya. At parang gusto ko na lamang po na lamunin ako ng lupa ng mga panahon na yon. Kung tutuusin, mga anak ng mayayaman ang mga pinagnakawan ni Giselle. At kayang-kaya nilang sampahan ng kaso si Giselle. Pero sa kabutihang palad ay hindi nila ginawa yon. Pagbalik ko sa boarding house, talagang hindi ko na napigilan ang galit ko kay Giselle. Kaya pinalayas ko siya sa boarding house. Sa sobrang sakit at hiya na naramdaman ko ng mga panahon na yon ay wala na akong pakialam kung saan siya mapunta. Basta mawala lang siya sa harapan ko. Nung huli kong nakita si Giselle ay umiiyak siya papalabas ng boarding house habang dala-dala ang bag niya. At sa ngayon po ay maayos pa rin ang trabaho ko sa department store at nandito pa rin ako sa boarding house nakatira. Si Giselle naman ay hindi ko na siya masyadong nakakausap. Pero nakikita ko pa rin siya sa Facebook newsfeed ko at napag-alaman ko na nagtatrabaho siya ngayon sa isang bakery at may boyfriend na rin siya. Sa totoo lang, hindi ko po siya kayang patawarin. Matagal-tagal na rin kaming hindi nag-uusap at ang pinagtutuunan ko na lamang ng pansin ngayon ay ang makapagpadala ng pera sa mga magulang ko. Laking pasalamat ko rin dahil unti-unti ko nang nababayaran ng buo ang mga utang ko. Sa naranasan kong ito ay natutunan ko po na hindi masama ang magbigay ng tulong. Pero kapag inaabuso na ay kailangan mo nang putulin ang tulong na ibinibigay mo dahil sa halip na makatulong ay mas lalo lamang itong makakasama. Ang inyong kapuso at kabarangay forever, Kulit. Ako? Gigil na gigil talaga ako sa nangyayari sa kwento natin. O ikaw, kabarangay, kumukulo rin ba dugo mo? Pwede kang mag-iwan ng comment sa ating comment section.